Salamat na mabuti. Magandang gabi, mga kaibigan. Isang pribilehiyo ang makadako sa lugar na ito ngayong gabi para makapangusap muli sa inyo sa pangalan ng minamahal nating Panginoong Yesus Kristo. At isa nga pong pribilehiyo sa tuwina ang makaharap ang mga hirang ng Diyos sa anumang dako at makapangusap sa dakilang pangalan na yon na Jesus. Tunay pong nalugod ako sa awiting inawit ng ating kapatid na lalaki. Yan nga'y paborito ko. Sa panahon ngayon na pinagpipilitan ng mga taong gawin lamang si Jesus na propeta lang, o mabuting tao lang, o isang tagapagturo lang, yan nga'y sadyang pagpapahayag ng kanyang pagkadiyos kung ano siya talaga. At ako nga'y naniniwala na siya'y wala nang iba pa sa kanya ang tutulad sa kanya sa lupa, wala kahit kailan. Siya si Emmanuel. Siya ang Alpha, Omega, ang pasimula at ang wakas. Siya noon, ngayon at ang darating, ang ugat at supling ni David, ang tala sa umaga. Sa kanya'y nananahan ang pagkadiyos. Sumasa kanya ang Diyos. Ang Diyos sa kanyang anak, si Kristo, pinakipagkasundo ang sanlibutan sa kanyang sarili. Sinabi ni Jesus, hindi ako ang gumagawa ng mga gawang ito, kundi ang aking Ama na nananahan sa akin. Ang aking Ama at ako ay iisa. Diyos na nahayag sa laman. Kahanga-hangang kapahayagan ito ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Naihahayag niya ang sarili niya at bababat tatahan sa katawang tao upang alisin ang kasalanan at sakit sa sangkatauhan at tubusin tayo para may panumbalik sa Ama. Tunay na kahanga-hanga talaga, di po ba? Tunay ngang nalulugod tayo sa ganyan. Ngayon, kagabi, marahil dapat po talaga akong humingi ng paumanhin. Ako'y sibiling nga ipinamadali na niya ako kagabi dahil para bang nanghina po kasi ako. Pero sa mga pagtitipong ganoon, sa espiritual na pagkilala, kaya't di nyo yun malalaman, maliban na yun ay kinakailangan yung pumasok mismo roon para malaman yun, kita nyo? Walang paraan para ipaliwanag ang pakiramdam nun. Walang kahit anong paraan para ipaliwanag yun. Isa yung karanasan na wala nang iba pang makakaalam sa pakiramdam nun. Yun lang mga nakapasok doon. Kung ano nga ang ginagawa nun sa sangkatauhan, kung anong ginagawa nun sa isang tao, parang binubunot nun yung mismong buhay niya sa kanya. Bueno, mistula kayong nasa dalawang daigdig. Nandito kayo sa daigdig na ito rito at nandun kayo sa daigdig na yun doon, na nandun ka kasama ang isang tao. Marahil 50 taon na ang nakararaan. At nandun kayo marahil kasama ang isa uling tao. Mga ilang taon mo lang ngayon sa hinaharap. At sa kabila nun, ay heto kayong mamamalayan yung nakatayo pala kayo sa entablado rito. At kayo nagsasalita tungkol sa mga bagay na yun na nangyari maraming taon na ang nakararaan. Marahil mga ilang linggo ang nakararaan, ilang buwan ang nakararaan, sa ibang bansa, ibang lugar, o parang ganon. At pagkatapos, susubukan nyo ngang hindi matumba. Matapos ang lahat ng yun at iisipin yun, sinasabi ko nga sa inyo, sadyang ang kakaibang bagay yun. Subalit patuloy na pinagpapaala tayo ng Panginoon sa bagay na ito. At tayo nga'y lubos na natutuwa at nagtitiwala ngayon na malulwalhati ang Diyos sa pagtitipong ito. Ngayon, sa mga gawain ngayong gabi, naisip ko po, yamang kakaunti lamang tayo na mga dumalo rito na sama-sama. Ang mga pagtitipon natin ay inanunsyo lang sa dakong ito at para lang sa mga taga rito talaga. At bago tayo dumako sa mas malalaking bahagi ng mga pagtitipon, iniisip ko kanina na ngayon, sisikapin ko marahil na kumuha ng makalumang estilo ng pagtuturo sa Biblia, may lahad sa mga tao, na kapag dumating na yung dakilang kaganapan, kung ipapadala na sa atin ito ng Diyos, ay maintindihan natin yon ng mas maigi. Dahil kung tutuusin, ang makalangit na pagpapagaling ay isa lamang pain sa kawil para mahuli yung isda, gaya ng nalalaman nyo na. Yun nga yung kakagat sa pain yung isda at makakawil ito. Kaya ang atin talagang pinakalayunin ay ito, ang makahikayat tayo ng mga kaluluwa kay Jesus Kristo. Pagalingin nga kayo ng Diyos ngayong gabi, maaari kang magkasakit uli bago ka mamatay. Maaari kang magkasakit uli 1 taon mo lang ngayon o 2 taon mo lang ngayon. Maaari kang magkasakit ng 1 linggo mo lang ngayon o 1 araw mo lang ngayon. Di ko po alam. Pero heto nga't may isang bagay na sigurado talaga. Iiwan mo ang mundong ito, isa sa mga araw na ito. Dahil ang dakong ito'y pansamantala lang. Pero kapag ang kaluluwa ay magkakaroon ng kaugnayan sa Espiritu Santo at may panganak muli, may buhay na walang hanggan ka. Ano man ang mangyari sa dakong ito, hindi ka na mapapahamak. Sinabi ni Jesus, ang dumirinig ng aking mga salita, sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin, ay mayroong pagkasalukuyan po, walang hanggang buhay, at di mapapasok sa paghatol, kundi lumipat, tapos na po, lumipat na sa buhay mula sa kamatayan. Ang bagay na yan ay tiyak na magbubunsod sa atin na maging Methodist tayong lahat at magsimulang sumigaw, hindi po ba? Tama, ang isipin na Diyos ang gumawa niyan. Ngayon, hindi ko po salita ito, Kanya po. San Juan 5:24. San Juan 6, sabi ni Jesus, ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may walang hanggang buhay at ibabangon ko siya sa huling araw.
Tama. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay mayroong pagkasalukuyan po, walang hanggang buhay. Ngayon, ito pong walang hanggan, hindi ibig sabihin nito'y magtatagal lang sa isang revival hanggang sa makaabot sa isa pa, kundi mapasa walang hanggan talaga. At ngayon, sa inyo po ng mga ministro na nakaupo riyan, nalalaman niyo nga na ang walang hanggang buhay na yun ay hango sa siyaring salita, nang ibig sabihin ay buhay ng Diyos. Ang salitang Zoe, salitang Griego, nang ibig sabihin ay buhay mismo ng Diyos. Kung kaya naman, tayo naging anak na lalaki o anak na babae ng Diyos, supling ng Diyos na may bahagi ng buhay ng Diyos sa atin, di na tayo kailan pa mapapahamak, gaya na ang Diyos ay di mapapahamak, subukan man. Kaya may walang hanggang buhay na tayo at ibabangon muli sa huling araw. Ito po ba'y kahanga-hanga? Ibubunsod nga niyan na ang mga Baptist, Methodist ay magkamayan sila't sumigaw, hindi po ba? Siya nga, tama. Yan nga ang maganda sa makalumang relihiyon. Sa diangang may bubunsod nito na ang lahat ay maupong sama-sama at magmahalan sa isa't isa. Siya nga, aalisin ang lahat ng di pagkakapareho, magiging mga bagong nilalang. Magagawa nga nitong ang isang nakatuksido at isang naka-overall ay magyakapan sa isa't isa at sabihin, "Kapatid, kumusta ka na?" Siya nga, ganun nga. Magagawa nitong ang isang nakaseda at isang nakakatsa na ilagay nila ang bisig sa isa't isa at sabihin, "Kapatid, mahal kita." Yun nga ang dudulot nito. Yun talaga na sadyang titibagin ang di pagkakapareho, mayaman o mahirap, alipin o malaya, lahat tayo isa kay Kristo Jesus. Nung linggo sa tabernakulo, kaya't may mga nakikita ako ritong isang grupo ng mga dumadalo sa tabernakulo. Kami tumalakay ng isang araling Sunday school tungkol sa katubusan sa pamamagitan ng dugo. Ako nga'y sadyang napuspos doon na pakiramdam ko'y nasa ibang ibayo pa rin ako sa kung saang dako tungkol sa katubusan sa pamamagitan ng dugo. At ngayong gabi, pagkatapos na makagayak ng pamilya at makadako rito ng maaga, para mapakinggan ang gawain sa mga awitan at iba pa, ako'y nasa silid. At para bang aking binabasa po ang kasulatan at may nakita akong isang bagay, naisip ko, bueno, kung loobin ng Panginoon, ako'y sadyang mangungusap tungkol sa bagay na ito ngayong gabi. Yun pong katubusan sa pamamagitan ng dugo nung linggo po ito. Ngayon sa gabing ito, ako na may mangungusap tungkol sa katubusan sa pamamagitan ng kapangyarihan. At bukas ng gabi, mangungusap naman ako tungkol sa katubusan sa kalubusan. Kung loobin ng Panginoon, ito pong sa galak, sa dugo, sa kapangyarihan, at sa galak, katubusan. At para magawa ito, ngayon, marami po ang mainam edukadong mga eskolar na magagaling talaga sa pagtugaygay at paglalahad ng mga kapahayagang ito, marahil tungkol dito o doon o iba pa. Pero ako yung tipo ng mga ngaral na di po nakapag-aral na ang tanging bagay lang na alam kong magagawa ko para masigurado kung ako'y tama naman, kahit papaano ay tumugaygay sa mga anino. Sabihin na lang nating palakad ako kunwari patungo sa isang pader at yung liwanag ay nandun sa bahaging ito. Masasabi ko nga kung ano ang itsura ko, kung ako ba'y hayop na apat ang paa o ibon kaya, o ano bang talaga, sa pagtingin kung anong uri ng anino ang nililikha ko sa pader. Ngayon, ang lumang tipan ay anino ng bagong tipan. Yun yung negatibo. Parang yung buwan sa araw, magliliwanag yung araw sa buwan. Ipaaninag nito ang liwanag na yun sa mundo. At gustong-gusto ko nga ang lumang tipan. Punong-puno ito ng mga talinghagang gaya nun o maraming-marami talaga. Ngayon, ganap ngang sa Henesis, noong lalangin ng Diyos ang araw una-muna at yung buwan kasunod, yung buwan at araw na yon ay kumakatawan kay Kristo at ang Iglesia. Kung paano ngang ang araw ay sumisikat sa kapangyarihan at kalwalhatian nito, at kapag lumubog na, pinaaninag nito ang liwanag nito sa buwan, sa kadiliman, upang magbigay ng liwanag sa mundo habang wala ang araw. Si Jesus, nung siya'y lumisan, siya'y dumako sa kalwalhatian at pinaaninag ang liwanag niya sa Iglesia, upang bigyan ang Iglesia ng liwanag ng Ebanghelyo hanggang sa kanyang pagbabalik. Ang ganda! At sila'y ikakasal na. Magiging kahanga-hanga nga ito. Magiging isang dakilang liwanag yun ng buwan at ang kordero ang ilaw roon. Hindi na nangangailangan ng araw sa bayan na yon. Ngayon, bilang pambungad na tagpo, balikan natin uli ang Exodo at umaasa akong di po kayo magsawa sa pangungusap ko lagi rito sa Exodo. May isa nga pong beses, sa simbahan ko riyan sa Tawid Ilog lang, nangaral po ako sa palagay ko ng halos 1 taon at 6 na buwan patungkol kay Job gabi-gabi. Pagbalik uli ng mga tao, kukuha ako ng ilang bahagi ng Job at ipagpapatuloy yun. Tutugay-gayan namin yon sa buong Biblia. Bawat kasulatan ay lumalakip ng saktong-sakto sa isa't isa. Walang salungatan sa salita ng Diyos. Wala po. Katitingmang detalye
ay ganap. Ang tanging aklat lamang na naisulat na ganoon na lamang ang inspirasyon doon. Naganap na ganap nitong maraming manunulat ang nagsisulat at daan-daang taon ang pagitan nila sa isa't isa. At ang bawat isa sa kanila, sa pamamagitan ng pagsasalita ng Espiritu Santo, ay saktong-sakto ang pagkakalakip sa isa't isa. Yan ang dahilan at ang lahat na itong mga karagdagang aklat, itong Makabeo at iba pa, hindi sila lumalakip dito. Kaya naman di ko ito tinatanggap. Ito ang salita ng Diyos para sa akin. At mangyari ngang may isang babae na sumulat sa akin ng liham at ang sabi, ipinapangaral ko noon yung tungkol kay Job na nakaupo siya sa abo. Sabi niya, kapatid na Branham, iyo pa rin pinaupo si Job sa abo na yun ng matagal-tagal na. Sa tingin mo, halos mag-aanim na linggo na. Sabi, naku, kailan mo siya tatanggalin sa pagkakaupo sa abong yun? Bueno, sabi ko, kapag tumigil na ang Espiritu Santo na itinutulak palabas ang mga salitang yun doon, sa palagay ko, doon pa lamang ako titigil sa kasasabi tungkol dito. Pero hanggang sa pinasasabi niya sa akin ang tungkol sa kanyang pagkakaupo sa abong yun, bueno, mananatili lang ako roon, at ang mga kaluluway nangaliligtas. Kaya, katulad ito sa ebanghelista na nagpunta sa bayan, nangaral siya isang gabi, nangaral siya tungkol sa pagsisisi. Nung sumunod na gabi, nangaral siya tungkol sa pagsisisi. Nung sumunod na gabi, nangaral siya tungkol sa pagsisisi. Pagkatapos ng 4 o 5 gabi, pinulong siya ng lupon ng mga diakono at sabi, kapatid, wala ka na bang ibang kayang ipangaral maliban sa pagsisisi? Sabi, oo, meron naman. Pagsisihin natin silang lahat muna, pagkatapos, mangangaral ako ng iba. Haya't napakagandang ideya po. Sila bawat isa, magsisi muna, tapos pwede na tayong mangaral ng iba. Sige, para sa kaunting pambungad na tagpo, para sa mga, o lalong-lalo na sa mga wala sa tabernakulo ng linggo ng umaga, mamarapatin natin na balikan ang 12 kabanata. Pero ang pagbabatayan talaga natin ngayong gabi ay yung 14 na kabanata, simula sa 13 talata ng Exodo. Ngayon, tumigil po tayo rito sa 10 talata ng linggo ng umaga patungkol sa katubusan sa pamamagitan ng dugo. Marami sa inyong alam na ang kwentong ito, sigurado ako. Ngayon, alam natin na maaari nating buklatin ang bawat papel ng aklat na ito at buklat-buklatin ang mga pahina nito. Pero may tanging isa lang na makapagbubukas ng aklat. Yan ay si Jesus Kristo. Nakita ni Juan ng aklat, nakaselyo ito, at siya'y umiyak ng mainam sapagkat walang sino man sa langit ang marapat na buksan ito. Wala sa ibabaw ng lupa, wala sa ilalim ng lupa. Subalit, may kordero na pinatay bago pa itatag ang mundo, na lumapit para kunin ang aklat na ito sa kanang kamay niya ang nakaupo sa may luklukan. At binuksan ang mga tatak at binuksan ang aklat, tinanggal ang mga tatak nito. At siya ang karapat-dapat sapagkat siya ay pinatay na bago pa ang pagkatatag ng mundo. Atin siyang kausapin ngayong gabi at tilingin natin sa kanya na buksan ito para sa atin sa mga sandaling ito. Ngayon, mabutit mapagmahal na Ama, kami ay lumalapit sa iyo. Dumudulog sa iyo unang-una sa pangalan ni Jesus. Dalangin namin ngayon na sa pagkakatayo namin sa dakong ito, naligtas sa silong ng bubungang ito ngayong gabi, habang bumabagyo ng malakas sa labas. Malakas ang buhos ng ulan na tumahanging maigi. Kami po'y nagpapasalamat sa bahay ng Diyos na ito na aming natutuluyan. At kami nagpapasalamat na mayroong muog, dakong makukublihan. Iyong sinabi, ang pangalan ng Panginoon ay matibay na muog, tinatakbuhan ng matuwid at naliligtas. Kami nagagalak na nababatid namin ang pangalan ng Panginoon at nakapasok kami rito. Ngayon, dalangin namin na iyo pong buksan ang salitang ito sa amin ngayong gabi, Ama. Nawa ang Espiritu Santo ay bumaba at pumisan sa salita. Iyo pong tuliin ang mga labi ng abat nagpapakumbabang lingkod na ito at ang mga puso ng mga pumarito na makikinig na iyong mga anak. At nawa ang Espiritu Santo ay kunin ang natatalagang mga salita ng Diyos at ilagay ito sa bawat puso kung saan ito tunay na kailangan. Kami po'y pagpalain ngayon, papagbaguhin nawa ang aming mga isipan ngayong gabi sa iyong Espiritu. Ika'y maluwalhati sa gawaing ito, iyong iligtas ang mga naliligaw, pagalingin ang mga may sakit, ipanumbalik sa tahanan ang mga tumalikod sa pananampalataya, Panginoon. At aming ibibigay po sa iyo ang papuri, sapagkat hinihiling namin ito sa iyong pangalan ng iyong minamahal na anak na si Jesus. Amen. Ngayon, bumuklat tayo sa 10 talata ng 12 kabanata ng Exodo. Binabasa natin ang katubusan sa pamamagitan ng dugo, kung papaanong nagtalaga ang Diyos ng isang kordero na dapat patayin sa bawat tahanan, kung papaanong dapat na walang itira. Ang mga kahatulan na ipapataw na noon, at ang huling kahatulan ay malapit na noong ipataw. Tutuparin na noon ng Diyos ang kanyang salita, hanggang sa pinakaletra. At yung lahat ng mga kahatulan na iyon ay ganap na tanda o ganap na tipo ng mga kahatulan na nakaamba ng ipataw ngayon. At kung mapapansin nyo,
Bago maipataw ang kahatulan, ngayon may mga ministro na maaring disang-ayon sa akin sa bagay nito. Naayos lang naman yun. Pero bago nga simulang tumama ang kahatulan sa Ehipto, pinalikas muna ng Diyos ang Israel papuntang Gosen. Sila'y nasa Gosen at walang salot na sumapit sa kanila. Isang ganap na tipo ng iglesia na ililikas sa isang dako sa panahon ng kapigatian. Kita nyo? Sige. Pagkatapos yung huling salot na tumama sa lupa roon o tumama sa Ehipto ay kamatayan. Lahat kayo na nagbabasa ng Biblia rito, alam na alam nyo ang mga aralin nyo sa Sunday School at lahat na. Natalakay nyo na ito marahil ilang beses pa nga. Pero hayan nga't kamatayan ang pinakahuling kaaway na tumama sa Ehipto. At ang pinakahuling kaaway na tatama sa iglesia ngayon ay kamatayan sa espiritual na pananalita. Sila na mga hindi magsisisunod kay Kristo sa bautismo ng Espiritu Santo ay matutuyo sa espiritual at mamamatay. Ang mga kaiglesiyahan, nakikita nyo na ito ngayon. Matapos ang maraming mga dakilang revival at mga ebanghelistang nagsipagdaan sa lupaing ito, at sa kabila nun, ang iglesia, yaon ngang iglesia sa politikal na pananalita, ay tuluyang lumalala sa paglipas ng panahon. Ang mga miyembro nila ay nabubuhay sa paraang gusto nila. Ginagawa ang anumang bagay na gusto nila, pero inaangkin nilang sila'y mga Kristiyano at sinasabi pa nilang ayos lang daw yun. Ang pagiging Kristiyano, ang ibig sabihin nga nito'y maging katulad ni Kristo. Hindi ka pupunta sa isang lugar na ayaw mong maabutan naroon ka kapag dumating si Kristo. Hindi ka magsasalita ng kung anong bagay na ayaw mong maabutan ka na sinasabi mo yun kapag dumating si Kristo. Hindi ka gagawa ng kung anong bagay na ayaw mong maabutan ka na ginagawa mo yun kapag dumating si Kristo. Hindi ka mag-iisip ng kung anong bagay na ayaw mong maabutan kang iniisip ang bagay na yon kapag dumating si Kristo. Itutuon mo lamang ang isa mong hangarin, ang iyong puso na nakasentro sa Kalbaryo. Amen. Lalakad sa liwanag, naggaya niyang nasa liwanag, at may pakikisama tayo sa isa't isa. At ang dugo ni Jesus Kristo na anak ng Diyos ay nililinis tayo sa lahat ng pagkakasala. Kabilang dito ang mga Methodist, mga Baptist, at lahat tayo na sama-sama. Ibubunsod tayong maging isang lahat sa Kanya. Ngayon, ang huling bagay ay yung kamatayan. At bago dumating ang kamatayan na yon, may pagtutubos munang ginawa para sa kamatayang yon, para sa lahat ng nagnanais na mailigtas mula roon. At may pagtutubos ngang ginawa bago ang pinakaunang pagkawasak ng daigdig, bago ang malawakang pagkawasak sa baha. Ang Diyos ay nagtalaga ng mga ngaral ng katwiran, si Noah, at siya'y nangaral ng 120 taon para pumasok ang mga tao sa daong. At yung mga sinasadya nilang tanggihan ang pagpasok na yon, wala nang ang bagay na natitira pa sa kanila kundi kahatulan. At sa panahon ngayon, ang tao na tumangging lumakad sa liwanag ni Kristo, sinikaran mo ang habag, kaya wala nang anumang bagay ang natitira sa iyo kundi kahatulan. Yun lang, may kanan at kaliwang panig lang. At isa lang dito ang pwede mong panigan, at ikaw ang gumagawa ng pagpili mo. Ngayon, nakita natin, bago dumating ang kalunos-lunos na gabing yon na inutusan ng Israel, at natalakay na natin ito, pumatay sila ng kordero. Dinadala ng Diyos ang kanyang iglesia sa Exodo na yon, para ilikas ito palabas ng Ehipto, patungo sa lupang pangako. Gusto ko yan. Sila'y magpupunta sa dakong yon, para kunin pag-aari ang lupain. Ibinigay na sa kanila ng Diyos ang lupain yon. At sa kabila nun, ay naharangan ang buong lupain ng malalakit matatatag na mga gusalit bakod, at yung pader nga ng Jericho, magagawa ng mga karwahe na magkarirahan sa ibabaw nun. At isipin nyo ngayon, na sa kabila nun, sinabi ng Diyos, akin na itong ipinagkakaloob sa inyo. Sa inyo talaga ito. Pero kinakailangan nga nilang linisin yon. At ganyan mismo ang ginawa ng Diyos sa panahon ngayon. Kanyang ipinagkaloob na sa bawat isa sa inyo na nag-aasam nito ang bautismo ng Espiritu Santo. Pero kinakailangan nyo ngang pasukin ito, kunin itong pag-aari. Hayan nga, labanan ang mga di pagkakasundo at tibagin ang mismong mga pader at humandang pumasok doon at kunin ito. Sasabihin nyo, sabi ng pastor, di yan dito sa panahon natin, lampasan nyo lang yun. Sabi ni nanay, palalayasin kita, lampasan nyo lang ito. Sabi ng asawang lalaki, iiwan kita, lampasan nyo lang ito. Ganon yun. Kinakailangan nyong humayot kunin itong pag-aari. Ganon yun. Ang makalangit na pagpapagaling ay para sa bawat isa sa inyo. Sa bawat isa sa inyo na nakaupo rito ngayong gabi na may kanser, sakit sa puso, ano paman, nagkaloob sa inyo ang Diyos ng pangako at sa inyo ito, pero kinakailangan nyong humayot kunin itong pag-aari. Ngayon sasabihin nyo, bueno, hindi ko maramdamang umigi ang kalagayan ko. Wala yang kinalaman dito. Sa inyo na ang pangako, ibinigay na ito sa inyo ng Diyos.
humayo ka roon at paslangin ang mga Pilisteo mula sa isang gilid papunta sa kabilang gilid at palayasin mo ang lahat ng mga Hebeo at mga Amoreo. Patayin niyo silang lahat. Pumasok ka, kunin mo. Sinabi ng Diyos, sa inyo ito. Humayo kayo't kunin niyo. Haya't di niya sinabing, ngayon, ako'y yayao. Lilinisin ko ng maigi ang dahong yun at magtatayo ng maiinam na mga siyudad at ilalagay kayo sa lansangan na maalwal agad ang buhay. Hindi ganoon ang pamamaraan niya rito. Ipinagkakaloob niya ito sa inyo at may kinakailangan nga kayong gawin. Siya'y tunay na mabuti sa pagkakaloob sa inyo ng lupain. Yamang sinabi pa niyang tutulong sa inyo at sa inyo. Humayo kayo at kunin ito. At kung kayo'y may sakit ngayong gabi, pilay, bulag, bingi, pipi, anuman kayo, humayo kayo't kunin niyo. Sinabi ng Diyos na sa inyo talaga ito. Inyo itong pag-aari. Ibinigay ito sa inyo ng Diyos. Sinabi niya sa kanila na kanyang ibibigay sa kanila ang lupain yun. Nagsugo ng anghel para pangunahan sila, para gabayan sila sa paglalakbay, dalhin sila sa lugar na yon. Tingnan niyo po itong mga tiktik na pinapunta roon. Heto ngang bumabalik ang 10 sa kanila. Sabi, oo, hindi natin kaya. Imposible yon. Aba, mga siyentipiko kami at tiningnan na namin yun na maigi. Imposible para sa siyensya. Hindi namin ito magagawa. Pero may 2 lalaki nga roon. Ang isa sa kanila ay nagngangalang Josue at yung isa ay Caleb. Di nila tinitingnan kung ano bang pakiwari ng panig ng siyensya. Nakatingin sila sa kung anong sinabi ng Diyos. Sabi, kaya natin ito. At tama po yun. At sa pagbalik nila ay may bitbit nga silang katibayan na mabuting lupain talaga yon. Ako nga'y nagagalak sa katibayang yun. Di po ba't kayo rin? Na may mainam na lupain sa itaas natin. At tayo na sa paglalakbay na natin ngayong gabi. Hallelujah. Sige, eto na sila ngayon, bago lamang ang katubusan. Hiningi ng Diyos sa mga anak ni Israel na tiyak na maproprotektahan sila sa pagpatay nila sa korderong ito at ipapahid ang dugo nun sa itaas na bahagi, sa itaas ng pinto ng paganito at sa magkabilang haligi. At sila'y papasok sa loob at kakainin ng korderong ito hanggang sa kalit-liitang bahagi. Pansinin, buong kordero po, hindi lang bahagi nito. Hanggang sa pinakamalit na bahagi nito ay kinakailangang ubusin. May ilan sinasabi nila, kukunin ko lang ang bahaging ito at aking paniniwalaan lang ang bahaging ito. Pero ang nararapat nga ikunin nyo ito ng buong buo hanggang sa pinakamalit na bahagi nito. Sasabihin, naniniwala ako na nasugatan siya dahil sa ating mga pagsalangsang. Pero sa pamamagitan ng kanyang mga latay, di ko alam kung tanggap ko ba ito. Gustuhin nating lahat ito. Bawat maliit na bahagi nito ay kinakailangang kainin. Kabuuan nito. May mga bahagi ito na matigas talaga. Pero kinakailangan talaga nating kainin ito ano tanuman. Yun ang sinabi ng Diyos. Pansinin ninyo ang 10 talata ngayon. At huwag kayong magtitira ng anuman niyaong hanggang kinaumagahan. At ang matitira, hanggang sa kinaumagahan, susunugin sa apoy. At ngayon, walang dapat itira roon. Dapat ubos. Ngayon, sinabi niya, sa pagkain ninyo rito, huwag ninyo itong kainin ng hilaw o pinakuluan man sa tubig, kundi kainin ninyo ito ng lutong-luto. At gustong-gusto ko yon. Ang mga tao nga sa pagkain nila ng salita ng Diyos, haya't isusubo nila ito na parang hilaw ito. Ngunguyayin ito at iluluwa ito at lahat na. Sasabihin, di ko malunok ito. Di ko matagalan ito. Hindi kasi naluto ng maigi. Yun. Sinabi niya, lutuin ninyo sa apoy. Sinasagisag ng apoy ang Espiritu Santo. Ilagay mo ang Diyos sa iyong puso unang-una at ito ang magluluto nito para sa inyo. Tama, kailangan nitong maluto ng maigi. Lutong-luto, tinimplahan. Pagkatapos magiging kaaya-aya na ito sa panlasa. Ngayon, di nga kayo pwedeng tumayo ng paganito sa labas, sasabihin, di ko alam kung para sa akin ba ito o hindi. Baka sa mga panahong nagdaan lang ito. Tanggapin mo muna ang Espiritu Santo unang-una at pagmasdan mo kung anong magiging kahulugan ng makalangit na kagalingan para sa inyo sa oras na yan. Pagmasdan mo kung anong magiging kahulugan ng tagos sa pusong relihiyon sa inyo sa mga oras na yan, na tinanggap mo na ang Espiritu Santo para lutuin ang kordero sa pagparito nito. Amen. Tama yun. Lutuin muna ang kordero unang-una at kakailanganin mo ng apoy para lutuin ito. Kinakailangang maluto ito sa apoy. Grabe. Doon nga ito magiging mainam. Lutuin ito sa apoy. Matutupok nga ang lahat ng... Minsan tumayo ako noon, di pa katagalan, sa tabi ng isang hurnong panunaw at napansin ko kung gaano kainit talaga yung apoy roon. At talagang niluluto nito ng niluluto yon. At sa pagtindi ng init noon, yung latak ng mga metal doon sa ginto ay nagpupunta sa ibabaw at pinapalis nila yon. At patataasin pa nila ng kaunti yung init ng apoy sa loob ng hurnong panunaw. At kapag yung pinaiinit doon ay kumulupa ng husto, marami silang makukuha roon na kung ano-anong bagay. Pyrite at mga ganoon na alisin nila doon. Yung unang pumapaibabaw doon ay dumi, parang dumi at putik. Yung kasunod noon ay parang mga bato-bato o na di mapapakinabangan.
tapos asoge at kung ano nung bagay na iibabaw doon at papalisin nila yon. Paunti ng paunti yun at yung pinakahuling bagay na inaalis nila doon ay pyrite. Yun bang peking ginto? Alam nyo ba na maraming bagay sa isang tao nakakapeke sa isa't isa kapag ikay isang Kristiyano na o umaaktong isang ganoon kung tutuusin? Kita nyo? Pero hayaan nyo lang ang Espiritu Santo ang kumilos at pakuluan ang lahat ng mga bagay na yun palabas sa inyo. Maalis din ang lahat ng peking ginto sa inyo. Siya nga, peking ginto. Marami ang nakikipagsapalaran sa kanluran at ang natatagpuan nila doon ay ganun lang at iniisip nila, nakadiskubre sila ng mina ng ginto. Mas makinang pa nga ito kung tutuusin sa ginto, pero peking ginto ito. Wala itong taglay na halaga. At hayan nga't lulutuin nila yon at papalisin nila yon at patuloy nilang iluluto yon ng iluluto hanggang sa umabot na sa purong ginto. Papakuluan ng husto hanggang umabot na sa 100% ginto. At ganyan din ang pamamaraan ng Diyos sa kanyang iglesia. Ibubuhos dito ang Espiritu Santo at lulutuin nyo ng husto hanggang sa umabot sa puntong kanyang iwawaksi ang lahat ng pagkamakasanlibutan at mga di pagkakasundo at pagiging makasarili at lahat ng ito hanggang sa kanyang mapakuluan ito palabas ng bawat individual na lalapit sa kanya. Amen. Ngayon, pagkatapos nga'y makakain nyo na ito. Ito ang isa pang napakagandang kaisipan dito sa 11 talata. At sa ganitong paraan ninyo kakainin ito. Ang inyong, pakinggan nyo po ito, ang inyong bewang ay may bikis. Gustong-gusto ko nga ito. Panyapak sa inyong mga paa, tungkod sa inyong kamay, at dali-dali ninyong kakainin ito. Ito ang Paskwa ng Panginoon. Gustong-gusto ko nga yan. Sa inyong pagkain, handa na dapat kayong humayo. Yan ang pinakapunto. Bumuklat po tayo sa mga taga-Epeso. Dito po sa ika-6 na kabanata ng mga taga-Epeso. At tingnan nyo rito ang sinasabi ni Pablo tungkol sa paghahanda ng iglesia. Ika-6 na kabanata ng mga taga-Epeso. Simulan natin sa ika-14 na talata ng ika-6 na kabanata. Magsitibay nga kayo, nang inyong bewang ay may bigkis na katotohanan, may sakbat na baluti ng katwiran. Ang inyong mga paa ay may panyapak na paghahanda ng ebanghelyo ng kapayapaan. At bukod dito, ay taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya na siyang ipampapatay ninyo ng nangagniningas na suligi ng masama. At magsikuha rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan at ng tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Pansinin niyo rito si Pablo na ginagayakan ng isang tao para sa pakikidigma, para sa pagsulong. Ang Diyos sa pasimula, sa pagliligtas ng Israel, sinabi niya, ngayon, kayo nararapat lamang na maghanda na sa pagsulong. Sa pagdaan ninyo sa ilalim ng dugo, magsuot kayo ng inyong panyapak, bigkisan ng inyong bewang, ilagay ang inyong tungkod sa inyong kamay at maghanda sa pagtawag. Gusto ko yun. Ang tao nga, sa kanyang paglapit kay Kristo, isinusuot niya ang kanyang panyapak na ebanghelyo para ipangaral ang ebanghelyo. Isinusuot ang turbante ng kaligtasan, ang baluti ng katwiran, binibigkisan ng kanyang bewang. May kadalasan, sa mga sinaunang sundalo, sa tuwing isusuot nila yung mga kagayakang iyon ng pakikibaka, may malaki silang pamikis. Ibinibigkis nila yon ng maigi, nakapalibot sa kanilang mga bewang. Itong mga pananggalang na ito para di sila tamaan ng mga sibat ng kalaban. Isa yung mahalagang aral sa atin. At kapag yung bewang nila'y lumuluwag, nawawala sa pagkakabigkis, yung mga pananggalang, kanila yung hihigpitan sa kanilang pamigkis para humigpit uli yon. Isa nga itong ganap na larawan sa panahon ngayon. Kapag nararamdaman mo ng parabang lumuluwag ka na, o yung diablo'y sinasabi nito, wala nang bisa yan. Saluhin nyo sa ibaba at higpitan ng pamigkis ng konti, hugutin nyo ang tabak na mahigpit-higpit sa inyong kamay at sumulong. Gusto ko yan, maging handa sa pagsulong. Bawat tao na lalakad sa ilalim ng dugong iyon ng gabing iyon ay inutusan na manatili roon, huwag na huwag lalabas hanggang sa dumating ang utos na sumulong na. At bawat tao na ipanganak ng Espiritu ng Diyos, lumalapit kay Kristo ay may walang hanggang buhay. Kanyang isusukbit ang kanyang pananggalang, kanyang baluti, titindig na handa, at pagbabawalan na umalis hanggang sa dumating ang utos na sumulong na. Oh, hindi ba't kahanga-hanga yan? Di ba kayo nagagalak na nagagayakan na kayong maigi ngayong gabi, mga sundalo? Noon ay may nangunguna sa awitan doon sa tabernakulo. Lagi naming inaawit itong awiting ito. Labanan ay sisilakbo o kristyanong sundalo, harapin ng kalaban ng may katapangan. Mga baluti pinakikintab, mga banderay inilaladlad. Ang tama at mali ay muli magtutunggali. Labanan ay sisilakbo, pero huwag pang hinaan ng loob. Magpakalakas ka't manghawakan sa kanyang mainam na kapangyarihan. Kung ang Diyos ay kakampi natin, bandera niya ay sumasa atin. Sa huli aawitin natin ang pananagumpay na awitin.
Marami sa kanila na mga banal nung unang panahon ay naroon sa libingan, pero isa sa mga araw na ito, doon sa ibayo sa bagong daigdig, sa kanilang pagmarcha patungo sa lupang pangako, ang bandera ng krus ay papaibabaw sa atin at tayo ay magsisiawit ng pananagumpay na awitin. Sa oras na yon, sa paghapon sa kasalan sa gabing yon, sa palibot ng dulang, ng napakahabang dulang na yon, marahil 100,000 milya ang haba, kung saan magsisiupo sa palibot ang mga banal na hinugasan ng dugo. Nais kong lumakat sa kahabaan ng dulang na yon at kamayan ng bawat isa sa kanila roon. Amen, na talagang makasisigaw ako. Gusto niyo bang marinig akong sumigaw? Hintayin niyo po hanggang sa makarating ako sa dakong yon. Panoorin niyo ako. Hindi pa nga ganun kalakas itong boses ko ngayon dito. Pero pansinin, itong pagsulong na ngayon, magsipaghanda kayo, tayo paroroon na. Heto nga ang nakalulungkot na larawan dito bago tayo dumako sa regular nating aralin. Makikita ito sa ika-38 talata rito. Pakinggan nyo. At isang karamihang sama-sama ang sumampa rin kasabay ang kanilang mga kawan. Diyan nagkamali ang Israel. Naganap ang sobrenatural. Isang karamihan ng mga taong hindi pa nababagong loob ang nagsisunod din dahil sa sobrenatural ang nagbunsod sa kanila na mapahamak. At kung ibababa nyo ang basa, mapapansin natin dito sa ika-42 talata at ika-43 talata. Nagsasalita ang Panginoon kay Moises, sabi, "Heto, walang iba kundi yaon lamang hain o kakain ng hain. Ang ibig kong sabihin, yaon lamang na mga tinuli, walang taga-ibang lupa, walang tagalabas, walang sino man ang kakain nito, kundi yaon lamang mga tinuli." At isang kalapastanganan nito sa atin ngayon sa panahong ito, mga minamahal kong kaibigan, na sa tuwing sa iglesia, ang lahat ng kaanib ng iglesia ay nakikibahagi sa komunyon. At mali po yun. Sila lamang na mga natubos. Sila lamang ang karapat-dapat. Nagsalita minsan si Isaias at nagsabi, "Ang mga dulang ng Panginoon ay puno ng suka." Sabi, "Kanino ako magtuturo ng balita? Sa kanilang nga na nangalayo sa suso." Sabi, "Ang utos ay lalakip sa utos, bilin sa bilin, dito'y kaunti at do'y kaunti, at ingatan ninyo ang mabuti." Ang Diyos ay nagsalita. Batid na sa araw na ito na kinabubuhayan natin, ang kaiglesiyahan ay magiging politikal na masyado. Napapayagan na lang nila ang lahat ng mga tao na magsipasok, basta't nakalagay ang mga pangalan nila doon sa aklat ng pagdalo ng simbahan. Sila'y mga miyembro, sila'y makikibahagi sa komunyon. At sabi ng Biblia, sino mang kumain at uminom nito na di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. San Juan, 13 kabanata, nagsasalita si Jesus. Ikalawang mga taga-Korinto sa 11 kabanata, sinabi ni Pablo, "Mga taon ang nakalipas na. Sino mang kumain at uminom nito na di nararapat ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siya sa atin ang tao ang kanyang sarili." Ang sabi niya, bago kumain, "Sinisipi ko po rito ang kasulatan." Siya nga, ang kumakain at umiinom na di nararapat ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili, sa di niya pagkilala sa katawan ng Panginoon. At dahil dito'y marami sa inyo ang masasakitin at mahihina, at hindi ka kauntian ang natutulog, siguraduhin mong nakatindig kang tama sa Diyos. Heto nga ito sa anino na walang kahit sinong iba dapat kundi ang mga tinuli lamang. Kahit gaano pa siyang katapat, gaano pang pagsusumikap niya na tulungan ng iglesia ng mga Hudyo, kinakailangan niyang maging kabuklod, kinakailangan niyang maging tunay na tinuling mananampalataya bago siya makibahagi sa komunyon o kumain ng Paskwa. O masyado na tayong napapalayo sa tinutugoy-gay natin ngayon. Ngayon, bilisan na natin ngayon kung ganon. At ninilabas sila ng Diyos nung gabing yun. Dumako na po tayo ngayon sa 13 talata ng 14 na kabanata. Nagbigay ang Diyos ng haliging apoy para pangunahan sila. Sa palagay ko, may litrato sila nito rito ngayong gabi. At sinasabi ko po ito ng may pagpipitagan. Sa tapat ko lamang pong opinyon, habang narito po tayo ngayon sa pagbubuklod na ito ngayong gabi. Naniniwala po ako na narito iyon kasama natin ngayong gabi. Ang siyaring haliging apoy na iyon na nanguna noon sa mga anak ni Israel ay nangunguna sa atin ngayon. Nagpapamalas ng siyaring mga tanda at kababalaghan. At kahit sinong tagapagturo o mag-aaral ng Biblia, ay alam niya na ang anghel na nakasunod sa Israel at naggagabay sa kanila patungo sa lupang pangako ay ang anghel ng tipan na si Jesus Kristo. At ngayon, si Jesus Kristo na siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman, ay nakasunod nangunguna sa grupong ito na maaari niyong tawagin ng mga holy roller kung gusto niyo. Sige, sumusulong, nangunguna mula sa isang pananagumpay patungo sa isang namang pananagumpay. Purihin ng Diyos. Ang mga bansa noon, nung panahon nila, sila'y hinamak at kinamuhian at tinanggihan at itinatakwil ng mga bansa. At binansagan pa ng lahat ng may babansag.
Ganon din ito ngayon. Sa totoong mananampalataya, kayo sa inyong mga iglesia, alam nyo, kapag maninindigan ka kay Kristo at sasalitain mo ang katotohanan, ang buong iglesia ay magsasabi, tingnan nyo siya, nawala na siya sa tamang pag-iisip niya. Nabaliw na siya, kita nyo? Huwag niyong pansinin ang bagay na ganon. Sumulong ka lamang. Ika'y nagagayakan na ng baluti ngayon. At ang dugo ay naritong nangunguna sa harap mo. Pinangungunahan ka ng Espiritu Santo. Kaya sumulong ka lang. Huwag mong pansinin ang sinasabi-sabi ng kung sino-sino riyan. Ituon mo ang iyong paningin diretso sa Kalbaryo at sumulong ka. Napakagandang tipo. Ngayon, sila'y nakalabas na palayo at nagkamit ng... At ngayon pansinin po, inilabas sila ng Ehipto sa pamamagitan ng katubusan sa dugo. Ngayon kinakailangan nilang kamtin ng isa uling bagay ngayon para dalhin sila papasok ng lupain. Ngayon simula pa lamang ito ng pag-usad nila. Sila'y lumabas, natuli, lumabas sa ilalim ng dugo at sumusulong na. Ngayon nagkamit nga sila ng isang bagay roon. Sila'y naglalakbay doon. Nalalamang sila'y lumipat na mula sa kamatayan patungo sa buhay. Alam nilang kamit nila ang buhay na walang hanggan. Pero heto nga sila, paparating na ngayon, at nagsimulang umahon ng pag-uusig. Heto nga't dumarating ang hukbo ni Paraon. Tinutugis sila para gapiin sila. Dumating ang pagkabagabag. Pakinggan, ang Diyos ay ating kanlungan at kalakasan. Isang handang saklolo sa kabagabagan. Oo, umaasa akong makikita nyo ito. Kita nyo? Heto na po ito. Alamin, pero pakinggan nyo po sa 13 talata na ngayon. At sinabi ni Moises sa bayan, huwag kayong matakot. Gustong-gusto ko yan. Pagkatapos na magbangon ni Jesus sa patay, ang kanyang salita sa tuwina ay, huwag matakot. Yan ang problema sa iglesia sa panahon ngayon. Takot na halos ikamatay nilang mabibigo sila. Papaano kayo mabibigo kung na kay Kristo kayo? Di kayo pwedeng mabigo. Kamit mo na ang walang hanggang buhay. Pagsamasamahin man ng lahat ng demonyo sa impyerno, di ka nila maliliglig. Kamit mo na ang walang hanggang buhay. Sinabi ito ni Jesus, kaya huwag kang matakot na baka mabigo pa. Sasabihin nyo, bueno, natatakot akong baka maging panatiko ako. Mas gugustuhin ko pang magtaglay ng konting pagkapanatiko kaysa naman maupo na lang at walang gawin. Siya nga, isang taong may bagay na gagawin. May isang kwento nga noon dito sa Ballards. May lalaki raw na dumating para makakuha ng trabaho sa kanya. At ang sabi niya, isulat mo ang pangalan mo rito. Kinuha ng lalaki yung lapis niya para magsulat. Sabi niya, nasaan ang pambura mo? Sabi, hindi ako nagkakamali. Sabi niya, di kita magagamit. Wala kang gagawin kapag ganyan. Tama nga naman. Kung hindi ka nagkakamali, wala kang gagawin. Sumulong tayo, kapatid. Humayo tayo at magpatuloy. Gustong-gusto ko nga silang fellow rito. Huwag mo sabihin sa akin na pagbibilang lamang hanggang pagluluksa. Ang buhay ay isa lamang panaginip na walang mapapala. At ang kaluluway patay na, heto nahihimbing. At ang mga bagay sa buong paligid, di tunay sa inakalang dating. Sinasabi ko, oo, buhay ay tunay. At buhay may tinutugaygay. At di hukay ang huling panukala ng buhay. Ikaw ay alabok, babalik sa alabok. Binigkas, pero kaluluway hindi kalahok. Kung kaya't tayo tumindig at magpunyagi, na buwang puso sa anumang pagliligalig, huwag maging bakang kimi na pinasusunod lamang sa marami, maging bayani. Huwag nyo nang hintayin hihikayatin pa kayo ng mga tao kay Kristo. Tumindig kayo na parang isang lalaki o binibini, tanggapin nyo siya at lumakad kayo pasilong sa tagumpay. Amen. Yan ang ninanais ng Diyos, dumaan sa hirap ng mga sundalong handa lagi. Marahil di ka tumitimbang ng 105 libra, pero maaari ka pa rin maging puno ng alab, kapatid, at punong-puno ng lakas, kung ahayaan mo lang ang Diyos na gawin ang kanyang pamamaraan. Nakakita na ako ng kalalakihang tumitimbang ng 200 libra, pero ni 1 onsa ng pagkalalaki wala sila. Siya nga. Sige, pansinin. Sinabi ni Moises sa bayan, huwag matakot, magpakatatag kayo, at tingnan ninyo ang pagliligtas ng Panginoon. Napakainam nga nito. Sumulong lang kayo. Huwag niyong katakutan ang kung ano-anong bagay. Kung tinanggap niyo na si Kristo bilang sarili niyong tagapagligtas, sumulong lang. Kapatid na Branham, inaasam ko po ang Espiritu Santo. Haya't magpatuloy ka nga sa pagsulong. Huwag matakot. Sasabihin niyo, may sakit po ako, kapatid na Branham. Di ko na yata kayang magpatuloy pa. Huwag pang hinaan ng loob. Magpatuloy lamang sa pagsulong. Tingnan niyo lamang ang pagliligtas ng Panginoon. Tanggapin niyo ito. Sumulong lang. Paano yun mangyayari? Tinanggihan na ako ng doktor. Ngayon, nagawa na ng doktor ang pinakamainam niyang magagawa. Pero di pa nagagawa ng Diyos ang pinakamainam niyang magagawa. Siya nga. Sandali lang po. Pakinggan niyo siya. Sige, ng Panginoon na ipapakita sa inyo ngayon. Sapagkat ang mga Ehipsyo, mga manunuya, patunay, pasimuno ng kaguluhan.
Sasabihin, kapatid na Branham, kung magagawa ko lang sana na itigil na itong paninigarilyo, kung magagawa ko lang sana na ihinto na itong pag-inom ko ng alak, kung magagawa ko lang sana na itigil na ang pagnanakaw ko, kung magagawa ko lang sana na itigil na itong ginagawa kong ganito, ganoon at iba pa. Huwag kayong panghinaan ng loob. Lumakad lang kayo. Ang Diyos ang bahala sa mga bagay na ito. Kung alam ko lang sana ang dapat kong gawin, kapatid na Branham, tatanggapin ko si Kristo ngayon mismo. Huwag kayong mag-alala. Umusad kayo. Sumulong kayo. Makikita niyo ang pagliligtas ng Panginoon. Sapagkat ang mga Ehipsyo na inyong makikita ngayon ay hindi na ninyo uli makikita magpakailanman. Amen. Maayos din ang lahat pagdating ng oras. Ipakikipaglaban kayo ng Panginoon at kayo'y tatahimik. At sinabi ng Panginoon kay Moises, bakit humihibig ka sa akin? Salitain mo sa mga anak ni Israel na sila'y magpatuloy na yumaon. Gusto ko ito. Huwag niyong pangatwiranan pang sabihin na sasabihin niyo, bueno, umanib ako sa iglesia, 10 taon na ang nakararaan, kapatid na Branham. Ako'y naging mabuti tapat na miyembro. Mainam yan, nalulugod ako sa ganyan. Pero sumulong na tayo ngayong gabi. Ang Diyos ay sumusulong. Ang mga tao ngayon, heto binabalikan nila yon. Sasabihin nila, bueno, ngayon, ang siyensya, 150 taon nang nakalipas, may isang siyentipiko noon sa Pransya ang sabi, kung ang isang tao ay bubulusok sa katakot-takot na bilis na 30 milya kada oras, bibitiw siya sa hatak ng mundo, tatalsik palayo sa lupa, at mapapasaere siya. 30 milya kada oras. Ang tao ay bumubulusok na ngayon ng 16,000 milya kada oras. Di mo na maririnig ang siyensya na bumabaling pa pabalik sa taong yon. Siya'y tama sa panahon niya, pero sila'y nabubuhay na sa ibang panahon. Siya nga. Pero tayo ng mga ngaral, di nga tayo ganoon. Makalangit na pagpapagaling ka mo? Ngayon, hayaan mong tingnan ko lang kung anong sinasabi ni Santo Moody, Finney, Knox, Calvin ng ilan sa kanila patungkol dito. Sila nga'y tama doon sa panahon nila noon. Pero tayo umuusad na, sumusulong na, kamit na natin ang isang bagay. Sinabi ni Jesus sa isang talinghaga roon ng mga hasik, nung humayo ang mga hasik at nagasik ng mga binhi, at may kaaway na dumating ng panakaw at nagasik ng mga damo sa gitna ng mga trigo. Sinabi niya, hayaan niyo silang tumubo ng magkasabay. Lagi niyong itinuturo ng sanlibutan ay pasama na ng pasama. Pero bigo naman kayo makita kung paano ang iglesia ay palakas ng palakas din ng magkasabay. Siya ay lumalago, tumitindig sa may pataniman. Isa lamang siyang munting kawan, pero kapatid, ang Diyos ay kapiling niya, at siya ay magtatagumpay ng sintiyak ng pagbangon ni Kristo sa patay. Amen. Ang iglesia ng Diyos ay di kailan mabibigo. Ang mga pintuan ng impyerno ay hindi magsisipanaig laban dito. Pinapakita nga riyan na sila ay magiging laban dito, pero hindi sila makakapanaig. Ang iglesia ay magtatagumpay sa pamamagitan ng dugo ni Jesus Kristo na may pananagumpay na pagsulong. Ako'y sigurado sa isang bagay na ito, na ang Diyos ay magkakaroon ng iglesyang walang dungis, kulubot o kapintasan. Amen. Ako nga'y nagagalak ng lubos sa bagay na yan. Ngayon, kung ako'y kabilang sa iglesyang yun, amen. Kapatid na Branham, paano ka nga makakapasok dito? Sa pamamagitan ba ng sulat? Hindi. Paano ka makakapasok dito? Sa pamamagitan ng kapanganakan. May panganak ka sa loob nito. Ako'y kabilang na sa pamilya Branham ng 45 taon na. Sa darating na ika-6 ng Abril, at ni minsan ay di nila ako hinikayat na mapabilang sa pamilya nila. Ako'y pinanganak na Branham. Ako'y Branham sa tuwina. Ako'y pinanganak na isang Kristiyano kay Jesus Kristo. Ako'y magiging Kristiyano sa tuwina dahil itinalaga na ito ng Diyos sa pamamagitan ng paghirang. Kanya tayong tinawag sa pamamagitan ng biyaya ng kanyang sariling minamahal na anak. Atin siyang tinanggap at nakamit natin ang buhay na walang hanggan sa isang pakikipagkamay ba? Sa isang pakikianib ba? Sa isang sulat ba? Sa isang espiritu ay binabautismuhan tayong lahat sa isang katawan kay Jesus Kristo. At yan nga'y naging mga kapwa mamamayan tayo sa kaharian. Iniisip ko nga kanina nung nasa labas ako't nananalangin na kung paano ang araw na ito'y ang araw na pananagutan natin. Hindi ako pananagutin sa henerasyon na nauna bago sa akin o henerasyon na darating pagkatapos sa akin. Pero sa paghatol, ako nga'y tatayo sa henerasyon na ito. At sinabi ko nga, tingnan mo nga naman, isang litrato ng babae sa isang anunsyo. Painom-inom ng serbesa o parang ganoon. Ang sabi ng babae siya'y halos di makahinga sa mangha o parang ganoon. Sabi ko, siya nga at walang buhay rin. Bueno, kaya na nga. Ang sabi ko, grabing kalapastanganan. Sa kabila ng lahat ng pagpapangaral, sabi ko, minsan para bang
Nabanggit ko noon sa may bahay ko, ang sabi ko, minsan para bang wala namang naidudulot na mabuti. Pero kinakailangan kong maging tinig ng babala ano't anuman, maski ano pa ang gawin ng tao sa bagay na ito. Kinakailangan kong ipangaral ang ebanghelyo ano't anuman at magbigay patotoo sa pagkabuhay na maguli at kapangyarihan ni Yesus Kristo. Bahala sila kung lalayasan nila ito at tatalikuran, hahatulan sila ng Diyos sa paghatol dahil sa ginawa nilang yan. Ang tungkulin ko lang ay mangaral at ganoon din ang ibang mga ngaral na nangangaral ng ebanghelyo. Ngayon, sadyang ang iniibig ko ito, pansinin, magpatuloy na yumaon at makikita nyo ang kalwalhatian ng Diyos. Pero pakinggan nyo, sa 16 na kabanata ngayon, mababasa natin ito. At itaas ang tungkod. Ang tungkod, ito nga ang tungkod ng kahatulan. Ngayon, hindi po ito tungkod ni Moises. Tungkod ito ng Diyos. Kung mapapansin nyo, si Moises, hahawakan niya ang tungkod na yon. Itataas niya ng paganoon. Magsisilabasan yung mga kuto. Itataas niya yon sa ibabaw ng mga tubig. Magiging dugo yun. Tungkod ito ng kahatulan ng Diyos. At ang siyaring tungkod na yon, kunin nyo ito. Ang siyaring tungkod na yon ay pinanghampas niya sa bato. At nagkaroon ng biyak sa gilid ng batong yon. At lumabas ang tubig sa batong yon. Ngayon, ang batong yon ay si Kristo. At ito ang kahatulan ng Diyos. Sa araw na kanin ninyo ito, sa araw na iyon, kayo'y mamamatay. Hinampas si Kristo sa Kalbaryo. At binayaran ang napakapait at kahindik-hindik na kamatayan. Walang tao ang nagawang maisalarawan yun o walang makasasalarawan nun kahit kailan. Doon nga'y ipinasa ng Diyos ang lahat ng makalangit na kahatulan sa Kanya. At tinapak siya sa tagiliran na mula sa Kanyang tagiliran ay lumabas ang tubig at dugo at espiritu para sa ating katubusan. May mga tao ngang kung ipipinta nila ang larawan niya, kung minsan, may balabal na nakasaplot sa kanya o parang ganoon sa krus. Di po yun ganoon. Inilantad nila ang lalaking ito sa lahat ng kahihiyan, kahalayan na magagawa nila. Pero kinakailangan nga niyang pagdaanan yun. Hayun nga siya, ang kataas-taasan at maharlika sa lahat ng maharlika sa buong mundo sa panahon mang nagdaan at hinaharap at inilantad nila. Nakahubad sa krus, sugatan, hinapak, nagdurugo, may naglalaki ang mga dura ng panunuya sa kanyang mukha, may putong na tinik ng pangungutya sa kanyang ulo. Pero yun nga ang sandaling ginapi niya ang kamatayan, impyerno, sakit at libingan at binayaran ng halaga para sa ating lahat. Mababanggit nga sa pagkakataong ito, doon niya kinuha ang tibo mula sa kamatayan. Diyan nga nasabi ni Pablo, "O kamatayan, nasaan ang iyong tibo?" Nabanggit sa akin noon na marami sa mga insekto, tulad ng mga bubuyog at iba pa, may panibo sila at may lason yun doon. Pero kapag nakapanibo na sila ng isang beses, mawawala na nila yung panibo nilang yun. Ang kamatayan ay may tibo isang beses, pero si Kristo sa Kalbaryo, kanyang kinuha ang tibong ito mula sa kamatayan. Hallelujah! Oh, kapag naiisip ko talaga ito, doon nga'y hinugot niya ang tibo mula sa kamatayan para sa kapakanan ko at ninyo. Hinugot ang lahat ng tibo ng kamatayan. Sinabi ni Pablo, nung panahong pupugutan na nila siya ng ulo sa bilangguan sa Roma, sabi niya, "Kamatayan, nasaan ang iyong tibo?" Tinuro ang Kalbaryo at doon nga hinugot ang panibo mula sa kamatayan. "Libingan, saan naroon ang iyong pananagumpay?" Ang sabi niya, "Datapwat salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pananagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus Kristo. Amen." Bueno, ang tungkod, ang kahatulan, at inunat ito sa ibabaw ng dagat at hawiin mo. At ang mga anak ni Israel ay dadaan sa gitna ng dagat sa ibabaw ng lupang tuyo. At ako, narito, aking pagmamatigasin ang puso ng mga Ehipsyo at susundan nila kayo. At ako'y mag-iimbot ng karangalan kay Paraon at sa buo niyang hukbo at sa kanyang mga karo at sa kanyang mga mangangabayo. At malalaman ng mga Ehipsyo na ako ang Panginoon. At ako ay nakapag-imbot ng karangalan kay Paraon at sa kanyang mga karo at sa kanyang mga mangangabayo. At ang anghel ng Diyos, pakinggan, higpitan nyo na ang pamikis nyo ngayon. At ang anghel ng Diyos na nasa unahan ng kampamento ng Israel. Nga't, narito pa rin siya. Ang anghel ng Diyos na nasa unahan ng kampamento ng Israel ay humiwalay at napasahulihan nila. At ang haliging ulap ay humiwalay sa harap nila at lumagay sa likod nila.
o umalis sa dakong ito rito at lumagay dun sa likuran dito. Isang pumapagitna sa panahon ng kabagabagan. Sa panahon na haharap ka sa kabagabagan, sakit dito, sakit doon, bagabag, ang anghel ng Diyos ay lumilitaw, lumalagi sa pagitan mo at nung karamdaman, at tatayo roon sa daanan, hinahamon ka na panghawakan mo ang salita ng Diyos. Pinagkalooban ng Diyos ang Israel ng pangako na sila'y magtutungo sa lupaing yun. Siguro'y nasa milyon marahil na mga kalalakihan ang dumarating para tugisin sila at gapiin sila at pagtatagayin sila na parang mga hayop. Pero ang anghel ng Panginoon na naroon para dalhin sila sa lupang pangako ay pumaylan lang sa kampamento at nagtungo at lumagay sa gitna nila at ng panganib. Hallelujah! Hanggang ngayon ay ginagawa pa rin niya ito. Siya ay gagawa at gagawa ng daan. O talagang napapaibig ako sa kanya sa bagay na yan. Di po ba't kayo rin? Gagawa at gagawa siya ng daan para sa bawat may sakit na nakaupo rito ngayon. Siya'y gumawa na nga ng daan at siya'y nakatayo na sa pagitan niyo at ng pagkabagabag. At alam kong narito siya mismo ngayon. Tawagin niyo akong panatiko kung yan ang gusto niyo. Di ako mananagot sa sasabihin niyong yan. Pero mananagot ako sa mga bagay na sinasabi ko sa harap ng Diyos. Pero siya na nanguna sa mga anak ni Israel. Kung napagpasyahan ko ito ng tama, sa ilaw na yon na nakikita niyo ngayong gabi, o nakita sa litrato roon, sa palagay ko'y isinabit nila ito roon. Ang siyaring anghel ng Diyos na yun noon ay narito sa gusaling ito sa mga oras na ito mismo, upang gawin ng eksakto ang siyaring ginawa ni Jesus nung araw na yun doon. Narito siya para magpatunay, kagaya nga ng ginawa niya noon. Siya'y magiging ganoon ngayon, at magiging ganoon sa tuwina. Ang anghel ng Diyos ay lumalagay at tumatayo sa pagitan natin at ng karamdaman. Tumatayo sa pagitan natin at ng kamatayan. Hindi na nakapagtatakang sinabi ni David, "Oo, bagaman ako'y lumalakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong katatakutang kasamaan, sapagkat ika'y sumasa akin." Tunay. Tumindig doon ng anghel ng Diyos na naroon sa unahan ng kampamento ng Israel. Kaya't humiwalay at nagtungo at lumagay sa pagitan nila at ng kaaway. At ang anghel ng Diyos ay tumindig mismo ngayong gabi sa pagitan ng bawat individual dito at ng kaaway. Alam ko ang sinasaysay ko rito. Alam ko na sa pagkakatayo ko rito ngayon sa entablado rito, sa harapan ng munting grupo ng mga nagsidalo rito ngayong gabi, alam ko na ang Diyos ay bumaba. Bumaba mula sa kalwalhatian at nakatayo sa gusaling ito ngayon. Kung maglalakas loob lang kayong dumako sa salita ng Diyos, makikita niyo kung hindi ba siya kikilos sa unahan niyo. Masdan. At dumako nga ito sa pagitan ng kampamento at ng mga taga-Ehipto. Siya'y dadako sa pagitan niyo at ng karamdaman. Siya'y nakatayo sa pagitan niyo at ng inyong mga kasalanan sa mismong oras na ito. Bakit? Nasa Exodo tayo ng paglabas ng iglesia. Ang Ehipto ay tinaguriang sanlibutan sa tuwina, at nung ang Israel ay lumabas mula, tandaan nyo, sila'y mga miyembro ng iglesia sa dakong yun. Pero matapos na ang dugo at pagtutubos ay naisagawa, sila'y naging mga tuli sa Diyos. At ang pagtutuli sa panahon ngayon ay ang bautismo ng Espiritu Santo. Lahat, sinabi ni Esteban, lahat kayong dituli ang puso't mga tenga. Bakit ninyo laging sinasalangsang ang Espiritu Santo? Kung ano ang ginawa ng inyong mga magulang ay gayon din naman ang ginagawa ninyo. Tinutuli ng Espiritu Santo ang puso. Inihihiwalay ang mga bagay ng sanlibutan. Noon ay naipapamuhay ito ng mga makalumang kabanalan na iglesia. Naikikilos nila, naipapamuhay. Pero ngayon, parang katulad na lang ng iba pa sa sanlibutan. Kahiya-hiya, ibinagsak natin ang ating pamantayang kabanalan. Si tandang kapatid na Spurgeon, may sinasabi siya noon, isang matandang mangangaral sa Methodist na kaibigan ko. May naawit siyang awitin noon. Ibinagsak natin ang ating pamantayan, ibinagsak natin ang ating kabanalan. Tuloy na kompromiso tayo sa kasalanan. Ibinagsak natin ang ating pamantayan, mga tupay na katanan. Papaano nakapasok ang isang kakambingan? Dahil ibinagsak nyo ang inyong pamantayang kabanalan. Ganun nga, ibinagsak nyo ang pamantayan ng Kristiyanong pamumuhay dahil sa mga seminaryong nagsipagpisan ng mga mangangaral at pinakalat para ikompromiso ang katotohanan. Pero ang Espiritu Santo ay narito laging hatol sa kasalanan at sa gabing ito'y tumatayo sa gitna ng mananampalataya at ng mga bagay ng sanlibutan. Amen. At lumagay sa pagitan ng kampamento at ng Ehipto at ng kampamento ng Israel. At ito'y nagmistulang ulap ng kadiliman sa kanila. Gayon may binigyan sila ng liwanag sa gabi.
nang sa gayon ang isa't isa ay hindi magkalapit sa buong magdamag. Tingnan nyo, ang siyaring bagay na yon ay binigay sa grupong ito ng mga mananampalataya. Ang liwanag, siyaring binubulag sila. Sige, heto na. Isuot nyo na ang mga jacket nyong panlaban sa pagkabigla. Heto na, tingnan nyo. Bawat isa na tatanggi sa liwanag ay mabubulag at lalakad sa kadiliman dahil di nyo tinanggap ang liwanag. Amen. Nagpadala ang Diyos ng mga mangangaral na nangangaral ng Ebanghelyo. Nagpadala siya ng mga tanda at kababalagan sa kalagitnaan ng mga tao para pagtibayin ito na katotohanan talaga at tinanggihan naman ito ng mga tao. Kaya wala nang natitira pa kundi kadiliman para sa inyo. Lumakad ka sa liwanag habang nagliliwanag pa ang liwanag, kapatid ko. Tanggapin mo ang liwanag na ito. Si Kristo ang liwanag na yan. Siya'y pumarito upang magdala ng liwanag sa inyo. Pero ang tatanggi sa liwanag ay tatanggap ng kadiliman. At bawat lalaki at babae ngayong gabi na sila'y tatanggi sa liwanag ay lumalakad sa kadiliman. Di alam kung saan patungo. Magpapatumba-tumba pihado, sikat marahil sa mga tao, pero di niya malaman kung paano ba siya tatayo sa presensya ng Diyos. Pansinin nito, sadyang kahangahangang bagay ito. Siya'y liwanag sa isa at kadiliman naman sa isa. Ang mga Israelita, ayan nga, matapos manalangin ni Moises, sila'y napanatag na sa kanilang paghiga. Ngayon masdan, at iniunat ni Moises ang kanyang kamay sa ibabaw ng dagat at pinaghiwalay ng Panginoon ang dagat sa pamamagitan ng isang malakas na hanging silanganan ng buong magdamag. At ang dagat ay pinapaging tuyong lupa at ang tubig ay nahawi. At ang mga anak ni Israel ay pumasok sa gitna ng dagat sa ibabaw ng tuyong lupa. Kung mapapansin nyo, habang ang mga anak ni Israel na lumabas sa kadiliman at tinanggap ang liwanag, noong sila'y masukol sa suliraning yun, bumaling sa kabila ang liwanag at sila'y nakatulog ng mahimbing ng buong magdamag. At habang natutulog sila, ang Diyos ay nagpadala ng hangin na umihip sa ibabaw ng dagat, pumawi ng madaraanan para makalpas sila. Hallelujah sa Kordero! Ako'y nagagalak na ako'y puspos ng Espiritu Santo ngayong gabi. Dahil habang tayo'y natutulog, nagagalak, nakahimlay sa pangako ng Diyos, nangako ang Diyos sa kanila na gagawa ng madaraanan para makalpas. At habang sila'y nakahimlay sa pangakong ito, ang Diyos ay naparoon sa unahan nila, kumahawi ng daan. Bawat lalaki at babae ngayong gabi, natatanggapin si Jesus Kristo sa mga batayang ito. Ang Espiritu Santo, habang kayo'y naihimbing, habang kayo'y nakahimlay sa kanyang pangako. Marahil kayo'y pilay, marahil kayo'y bulag, marahil di kayo makarinig, marahil di kayo makakita, marahil kayo'y may sakit sa puso, kanser o ano paman, malapit ng mamatay. Tanggapin nyo ang liwanag ngayong gabi at humimlay lamang kayo roon. At may hangin na bababa roon na katulad sa malakas na hangin humahagibis doon sa araw ng Pentecostes. Ang bababa roon at maghahawi ng daan para sa iyo. Hallelujah! Na ikay makalalakad na sa libis na iyon ng karamdaman pabalik sa lupain ng kalusugan muli. Lalakad ka doon sa lupain iyon ng malalamig, formal, natatanik ka lang mga relihiyon na mapagwalang bahala tungo sa puspos ng Espiritu Santong masaya, nagbubunyang puso na umaapaw sa galak. Nagpapakita ang Diyos ng kapangyarihan at ipinapakita ito. Pasensya na po, napapalakas ang boses ko. Nagpapakita ng katubusan sa pamamagitan ng kapangyarihan. Nagpakita siya ng dugo roon sa isang pagkakataon doon. Nagpakita uli siya ng kanyang kapangyarihan dito sa pamamagitan ng kanyang dugo, sa pamamagitan ng katubusan. Nagpakita ng kanyang kapangyarihan para alpasan ng kamatayan sa pamamagitan ng dugo. Nagpakita uli rito ng kanyang kapangyarihan para gumawa ng daan para makalpas, katubusan sa pamamagitan ng kapangyarihan. At ngayon, kayo na mga nagsitanggap, amen, kayo na mga nagsitanggap sa dugo ni Jesus Kristo, sa ikalilinis ng inyong kasalanan, ang kapangyarihan ng Espiritu Santo ay narito para pangunahan kayo sa bautismo ng Espiritu Santo. Narito ang kapangyarihan ng Diyos upang ilipat kayo mula karamdaman patungo sa kalusugan. Ang Diyos ay sumusulong sa eksodo ng kanyang iglesia. Siya'y patungo na sa pagkahinog, kung saan ang Diyos ay titipunin na sa takdang panahon ng kanyang trigo. Kahanga-hanga, lalabas mula sa kadiliman, tutungo sa kahangahangang liwanag. Talagang gustong-gusto natin ito. Ako nga'y gusto ko ito. Grabe ang halaga nito sa kaluluwa ko ngayong gabi. Mga kaibigan, inyong nakausap ko ang isang lalaki kanina. Nakita kami nung nasa labas ako. At ang sabi niya, sinusubukan kong sabihin sa mga tao. Sabi, malaki ang pinagbago ko, Billy, mula nung maliit na binatilyo ka pa lang. Sabi,
Noon ay bumibisita ka sa akin at sinasabi mo sa akin doon sa pinagtatrabahuan ko na kinakailangan kong maging tama sa Diyos, kinakailangan kong may tama sa Diyos. At sabi, para bang tinatawanan lang kita noon. Pero sabi, Billy, marami nang nagbago ngayon. Sabi, nalalaman ko na ngayon ang sinasabi mo. Sa isip-isip ko, purihin ng Diyos. Sabi niya, sinusubukan kong sabihin ito sa iba at sabi, iniiba nila ang usapan at magkukwento sila tungkol sa isang pakuwelang lathala o parang ganun. O, di ko oras ngayon. Yung kasunod na lalaking yon sa isang sulok, siya marahil ang mamamatay. Siya ang kasunod, marahil ang bilang niya ay yung kasunod na. Wala nang nakakaalam kung kaninong bilang na ang kasunod. Marahil bilang mo na ang tawagin ngayong gabi, kaibigan. Ito na marahil ang oras na tatawagin ka ng Diyos. Ang Diyos, ang dakilang Espiritu Santo, ay nakatayo rito ngayong gabi sa pagitan ng kamatayan at buhay. Nakatayo rito ngayong gabi sa pagitan ng karamdaman at kalusugan. Alam ko ang sinasaysay ko rito. Siya nga, sa mismong oras na ito, ang siya ring Espiritu Santo na yon na nararamdaman nyo ngayon. Kaya't ang bawat taong ipinanganak muli, ay marapat lamang na maramdaman niya ang Espiritu sa silid na ito. Hindi mo yun mapapalampas. Kung may buhay ka riyan, alam mong narito talaga ito. Bueno, katulad ng isang magnet, kapag ang isang malakas na magnet ay lalapit sa material, magsisimula nga itong gumalaw at gumapang. Bakit? Lumalapit kasi ito. Gaya nung malaking magnet doon na ibinababa doon minsan sa Hammond, Indiana. Pinapanood ko sila roon kung paano nila pulutin yung mga pira-pirasong metal sa sahig. May binababa sila roong malaking lever. Bababa yung malakas na malaking magnet. At naroon nga yung mga pinalis nilang mga pira-pirasong metal sa gitna ng sahig. At sa pagdaan nito, lahat ng mga pira-pirasong metal ay namamagnet doon sa magnet, yung bakal. Pumapaitas din kasama ng magnet, sumama. At tapos aalisin nila yun sa pagkakamagnet, iuhulog nila sa kupola at imomolde yun muli. Marami pang pira-pirasong aluminum ang natira. Sabi ko, bakit di sila naisama? Sabi ng tao, di kasi sila namamagnet ng magnet. Sabi ko, purihin ng Diyos. Sabi ko, bakit naman di ito naisama? Itong natira sa ibaba na piraso naman ng bakal. Sabi, kung mapapansin mo, nakatornilyo kasi ito. At ganyan nga rin ito sa maraming mga tao ngayong gabi, mga kaibigan. Mga kaanib kayo sa iglesia, pero di na magnet sa bautismo ng Espiritu Santo. Kaya naman hinahayaan nyo lang na matanikalaan kayo pababa ng kung anong pagsasawalang bahala. Nagpapatanikala kayo. Pero isa sa mga araw na ito, kaya't darating ang isang malakas na magnet na manggagaling sa silangan na tinawag na anak ng Diyos na dadaan sa buong lupain. At bawat isa na namatay kay Kristo ay babangon para makasama siya upang magtungo sa kabilang ibayo. At ang mga lumang katawan na iyon ay mababago at iaayon sa kanyang wangis, sa kanyang sariling katawang maluwalhati, kung saan tayo mamumuhay ng magpakailan-kailan paman, di saklaw ng karamdaman, di saklaw ng pagtanda, di saklaw ng lahat ng iba pang bagay, at mananangan sa kalwalhatian ng Diyos upang mamuhay sa kanyang pinagpalang presensya magpakailanman. Amen. Huwag niyong katakutan yan. Nararamdaman kong puspos na puspos ako sa mga oras na ito. Siya nga. Sige. Ngunit talastas ko na ang manunubos sa akin ay buhay at siya'y tatayo sa lupa sa kahuli-hulihan. Sirain man ang uod ang katawan na ito. Gayon mo'y makikita ko sa laman na ito ang Diyos na makikita ko sa aking sarili. Mamamasdan ng aking mga mata at hindi ng iba. Huwag niyong isiping nababaliw ako. Hindi po. Pero kung nababaliw ako, hayaan niyo lang po ako. Mas masaya ako na maging ganito kaysa sa kung ano pang kalagayan. Siya nga po, hayaan niyo lang akong ganito. Oh, tunay, baliw sa tingin ng sanlibutan. Pero ang mga bagay na tinatawag ng sanlibutan na kabaliwan, tinatawag ng Diyos na pinagpala. Dapat mong iwaglit ang iyong isipan sa sanlibutan ito. Dahil bakit? Di ka kasi kabahagi ng sanlibutan ito. Sa pagtawid mo sa naghihiwalay na linyang yun, ikaw ay naging kapwa mamamayan sa kaharian ng Diyos. Oh, grabe! Gaanong kainam yun? Aba, ikay naging bago ng nilalang. Oh, grabe! Binago sa kalagayan mo kung ano ka ngayon. Kayo ay mga anak na ng Diyos. Ngayon ay pinaupong magkakasama sa sangkalangitan. Hindi sa hinaharap, sa millennium. Tayo mismo ngayon ay mga anak ng Diyos. Nakaupo tayo ngayong magkakasama sa sangkalangitan kay Kristo Jesus. Di lang sa simbahan, kay Kristo Jesus. Ang Panginoong Jesus na nabuhay na maguli ay narito. Siya ay narito sa kanyang kapangyarihan. Siya ay narito sa kanyang kapangyarihang magtubos. Siya ay narito para sa Exodo. Siya ay narito upang dalhin ang bawat miyembro ng iglesia sa pakipagbuklod sa kanya. Siya ay narito upang dalhin ang bawat makasalanan. Gaano mang kababa ang iyong kinasadlakan.
Siya ay narito upang dalhin ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na maguli sa iyong buhay at gawin kang bagong nilalang. Dito mga ilang taon na ang nakalilipas, nagtipon-tipon ang lahat ng mga relihiyon sa mundo. Sa palagay ko sa London, Inglaterra o kung saan man, di ko maalala ng eksakto. Pero nung ang lahat ay nagsasalita at kinakatawan ng iba't ibang iglesia, may mga Mohammedan at may kay Buddha at lahat na. May isang lalaki doon na kumakatawan sa iglesia ng American Holiness. John Witt, sa paniwala ko, ang pangalan niya. Kaya heto na nga nung tumayo na siya, oras na niya para magsalita. Lahat ng relihiyon ay may kinatawan sa malaking pagtitipon na yon. Isinaysay niya ang kwento ni Lady Maccabi kung gaanong kababa ang kinasadlakan nito. Inaresto sa Oklahoma na may subusubong sigarilyo sa bibig niya. Nagmamaneho nilabag ang batas sa nararapat na bilis ng pagmamaneho. Animoy kumawala sa kalsada, sakay sa karwahing hila-hila ng 4 na kabayo. Napakarami niyang nagawang pagpatay at ganun na lamang siyang kadumi at ganun na lamang kahalang ang bituka na nung bubuhusan na nila siya ng alkintran at mga balahibo ng ibon bilang parusa, ni di man lang gusto ng mga tagapagpataw ng parusa na maisayad ang kamay nila sa kanya. Natatakot silang baka mahawa sila sa kanyang karumihan. At nung maisaysay na niya ang kwentong ito sa tunay na nakakantig na paraan, nanupat ang bawat nakikinig doon ay napapaupo na sa dulo ng kanilang kinaupuan. Ang sabi niya, mga kapita-pitagang lalaki ng mga relihiyon ng daigdig, ang relihiyon niyo ba'y mayroong anuman na makapaglilinis sa mga kamay ni Lady Maccabi? Walang umimik. Napaluksi siya sa ere at napapadyak ng sakong at napapalakpak ng kamay. Sabi niya, ang dugo ni Jesus Kristo ay di lang lilinisin ang kanyang mga kamay, bagkus lilinisin pa nito ang kanyang puso. Amen. Tama. Magagawa ng dugo ni Jesus Kristo na kunin ang pinakamababang patutot sa Louisville, Kentucky at gawin siyang isang binibini, isang banal mula sa kalagayan niyang yun. Magagawa nitong kunin ang kontrabandista ng alak sa isang lugar sa ibayo at gawin siyang Ginoo at isang banal sa Diyos. Mga kaibigan, mga mamamayan ng kaharian, mga kababayan ko ng Kentucky at Indiana at sa buong palibot, di nyo ba naiisip ngayong gabi na ito na kaya marahil ang oras upang isaalang-alang nyo ang Panginoong Yesus na ito bago mawala sa inyo ang huling nyo ng pagkakataon? Mangyaring nakita nyo na ang iglesia na sumusulong sa dakilang eksodo na ito. Nakita ang haliging apoy na nangunguna sa harapan natin. Nakatayo, nagpapamalas ng mga himalat mga tanda. Narito siya ngayong gabi sa kapuspusan ng kanyang kapangyarihang magtubos. Narito siya upang pagbuuing muli ang bawat makasalanan, ipanumbalik ang bawat tumalikod sa pananampalataya. Narito siya upang pagalingin ang bawat may sakit. Siya ang buong ebanghelyo at ipinapangaral natin ang buong ebanghelyo. Kinakain ng buong kordero. Niluluto ito sa apoy sa Espiritu Santo at nalalaman natin na mabuti itong kanin dahil espiritual na pinaunawa sa atin ng Espiritu Santo na ito'y tunay na mabuti. Tikman at tingnan ninyo. Ang Panginoon ay mabuti. Ang lasa ay pulot sa bato. Ang Panginoon nating Yesus ay narito sa kanyang pag-ibig at kapangyarihan, sa kanyang mga dakilang pagpapala ng pagtutubos. O, ganun na lamang ang kanyang pagtayo sa pagitan ng iglesia at ng kasalanan ngayong gabi. Ganun na lamang ang kanyang pagtayo sa pagitan nyo at ng kahatulan. Nagdurugo, nananalangin. Dito di pa katagalan, pumasok ako sa isang lugar sa Ohio kung saan handa ko na noong ipataw ang sarili kong opinyon ng paghatol. Kumakain ako noon sa isang munting Dunkard restaurant. Nagdaraos kami noon ng malaking pagtitipon sa lugar. Kinakailangan kong lumagi ng ilang milya sa probinsya sa isang maliit na motel. Kumakain ako noon sa isang Dunkard restaurant. Napakainam ng mga tao roon at sarado sila kapag linggo at nagpupunta kasi sila sa simbahan. Kinakailangan kong tumawid sa kabila sa isang pangkaraniwan at munting kainan na karaniwang makikita nyo rito sa Amerika para kumain ng tanghalian. Noong pagpasok ko ng pinto, laking gulat ko. Nakatayo roon ang isang pulis ng estado na nakalingkis ang bisig niya sa isang babae. Naglalaro ng slot machine. Ngayon, ipinagbabawal ang pagsusugal sa Ohio. At heto ang isang pulis na siya mismo ang lumalabag sa batas. At marahil, isa siyang lalaki na kaedad ko. Marahil kasal, may pamilya sa kung saang dako. Ang mga bisig ay nakalingkis doon sa isang batang-batang binibining nakatayo roon. Tumingin ako sa loob ng restaurant. May ilang binatilyo na nakaupo sa may likuran, lasing, at may dalagita doon na walang kamoral-moralang kilos. Tumingin ako, nakaupo roon sa may bandang kanan ko sa mga lamesa doon. Kaya't handa na sana ako maupo roon. May nakaupo roong matandang babae, mga nasa 58, 60 taon ang tanda, kasing tanda ng nanay ko. Nakaupo roon, kulubot na ang balat, nakasuot ng napakaiksing damit, at oo, nakakakilabot. At yung mga kuko niya sa paa ay napipintahan ng kulay ube. Ang mga labi niya ay napipintahan ng kulay ube. Pinakakakilabot na tanawing makikita nyo. Sobrang iksi ng gupit ng kanyang buhok at nakaikot pataas ng paganoon. At siya umiinom ng alak. Doon din ay may nakaupong 2 lalaki kasama niya. Nakaupo roon. Nagrabe talaga ang kalasingan.
at yung isa sa kanila ay halos nakasalampak na sa mga pinggan sa lamesa. At nung magpaalam sila at magpunta ng palikuran, natigilan ako sa pagkakatayo ko. Naisip ko, "Oh Diyos, paano mo natatagalan ang bagay na ito? Paano mo naatim na tingnan lamang ang isang bagay na gaya nito?" Gayong sa puso ko, at ako'y masama ring maituturing ko ang sarili. Pero ako nga'y napapaisip kung ang aking munting Sarah at Rebecca ay lalaki sa ganitong klaseng henerasyon at makikita ang paglalaan nito. Panginoon, bakit hindi mo nalang lipulin ito sa ibabaw ng lupa? Naisip ko, bakit hindi mo gawin yon, Panginoon? Napaupo na lang ako roon at bigla na lang akong napaiyak. May nakita akong isang pangitain. Nakita ko kung paanong ang mundo ay umiikot-ikot sa ere at doon ay may nakapalibot na baghari sa buong mundo. At may nagsasalita sa akin doon. Ang sabi, yan ang dugo ni Jesus Kristo na nakapalibot sa mundo, na humahadlang sa Kanya para wasakin ito. Kung makita ng Diyos ang kasalanan, sa araw na kanin ninyo ito, sa araw ding yon kayo ay mamamatay. Bawat tao na nasa ilalim ng dugong yon ay isang kaluluwang may malayang pagpili, na piliin nila ang gusto nila. Pero kung mamatay ka, at ang iyong kaluluwa ay pumailan lang lampas sa awa na yon ng dugo, ikay nahatulan na bago ka pa makaabot doon. Wala na pag-asa para sa iyo. Tapos nakita ko ang sarili ko. Nakita ko ang Panginoong Yesus na nakatayo doon. May putong na tinik sa kanyang ulo at tumutulo ang mga luha na nahaluan ng dugo habang umaagos yon sa kanyang balbas. And I seen my sins coming before him. And every time it would come before him like that. At nakita ko ang mga kasalanan ko na pumapailan lang sa harapan niya. At sa tuwing pumapailan lang ang mga kasalanan ko sa harap niya ng ganoon, hanggang sa maalog siya, tumutusok pa lalo ang mga tinik sa kanyang noo ng mas madiin. Siya'y halos matutumba na sa pagkakaatras. Sasabihin niya, "Ama, patawarin mo siya. Di niya alam ang ginagawa niya." At sa uli, ay may gagawin na naman akong kung anong bagay. At tapos yung dugo niya ay parang bumper ng sasakyan na iniingatan ng sasakyan. Sinasanggalang ako sa galit ng Diyos, gayong di ako karapat-dapat. At lumapit ako sa kanya. Dahan-dahang lumuhod sa harap niya. Sabi ko, tumingin ako sa may ibaba. Nakalapag doon sa harap ko. At naroon nga ang isang lumang aklat ng kasalanan. At nakasulat sa harap noon sa itaas ang pangalan ko. Sabi ko, "Panginoon, maaari mo po ba akong patawarin?" "Oo, walang duda." Sabi niya nang may mga matang kita ang pag-ibig. Umabot sa kanyang tagiliran, kumuha ng ilang dugo roon, at isinulat sa aklat, pinatawad, at itinapon yon sa dagat ng pagkalimot. Sabi niya, "Ngayon," sabi ko, "salamat sa iyo, Panginoon." Sabi niya, "Ngayon, ikaw nga'y pinatawad ko na, at siya na may hinahatulan mo." O, binago nun ang pananaw ko. Ako'y lumabas na sa pangitain. Lumakad ako roon at umupo sa tabi ng babae at nagsimulang makipag-usap. At siya pala'y dumanas ng matitinding pagsubok sa buhay. Sabi ko, "Kayo po ba'y di pa naging Kristiyano kahit kailan?" Sabi niya, "Lumaki ako sa isang Kristiyanong tahanan." At sabi ko, "Ano pong nangyari?" Ikinwento niya sa akin yung di nila pagkakaunawaan ng asawa niya at kung anong nangyari sa mga anak at iba pang bagay. Sabi ko, "Sa lahat pala, sa haba-haba ng mga panahong ito, di ka pa pala nakakaranas mamuhay ng mapayapa mula nang makilala mo ang Diyos?" Sabi niya, "Ginoo, totoo yan." Sabi ko, "Gusto mo marahil na tanggapin siya ngayon?" Sabi niya, "Tatanggapin niya pa kaya ako?" Sabi ko, "Kumakatok siya sa puso mo ngayon." At sa lamesang iyon, nagtungo siya sa sahig at lumuhod sa harap ng mga taong naroon. Natigil ang mga slot machine, natigil ang mga halay na pananalita at lahat na. At itinaas ko ang aking mga kamay at ang mga kamay ko at yung mga nangungulubot na mga kamay na yon at akin siyang inakay kay Jesus Kristo. Siya nga. Ganun nga yun, mga kaibigan. Huwag niyong tingnan. Si Jesus nga'y, di ko pansin anuman ang nagawa niyo. Gaano mang kaitim ang inyong mga kasalanan, gaano mang karumi ang buhay niyo. Ang Diyos ay nakatayo rito ngayong gabi, tumutuktok sa pintuan ng inyong puso para patawarin kayo, maging sino man kayo. Atin pong iyukupan sumandali ang ating mga ulo. Kapatid na babae, pumwesto ka na rito sa organ kung maaari. Makalangit na Ama, o dalangin ko na ikaw nga sa mga sandaling ito ngayon, habang kumikilos ang Espiritu Santo sa loob ng gusali, amin muna nga hanapin unang-una sa lahat ang kaharian, upang masumpungan kaming kaaya-aya sa iyo, at sa gayon ay sumasampalataya akong iyong pagagalingin ng mga may sakit. Pero sa mga sandaling ito ngayon, Ama, habang nararamdaman ng malakit malalim na malasakit at matibay na paniniwalang ito, na ang mga tao'y may kabatiran ng iyong iglesia ay nasa Exodo, at kami patungo na sa paghatol. Di namin nalalaman na heto po sa umaga, may dadalawin na lang kami sa tabi ng higaan, at sila sa pagkakahimlay nila doon ay umaon na pala. Sa mga oras na ito, bukas ng gabi, marahil kami nasa isang morgue na lang kung saan, at ang aming mga kaluluwa ay naroon na sa ibayo sa walang hanggan. O Diyos, ito na marahil ang pinakahuling oras. Ito na marahil ang pinakahuling pagkakataon na makatatanggap ang tao. Marami at walang duda ang nakaupo rito
na mga lalaki at mga babae na nag-aasam, na namumuhay naman ng normal at mabuting buhay, subalit hindi pa kailanman na ipapanganak na muli. Wala pang pagkabatid sa kung anong klaseng karanasan ang mapuspos ng Espiritu Santo. May suko ng buong buo ang buhay. Nang lahat ng mga tanikala, pagkakimi, ay naalis na sa kanila, at ang Espiritu ng Diyos ay babautismuhan na sila sa kanyang habag. Amang minamahal, maaari ka po bang sa gabing ito sa pangalan ng iyong minamahal na anak na si Jesus, maaari kayang kumilos sa bawat puso at mangusap lamang ngayon, at nawa sila sa katapatan ng kanilang puso. Itaas nila sa iyo ang kanilang mga kaisipan. Itaas nila ang kanilang puso at sabihin, "Heto po ako, Jesus. Iyong kunin ako ngayon sa kalagayan kong ito, at hubugin ako at gawin akong pinagbago na. Iyo pong gawin ako na maging isang uri ng tao na minarapat mo sa akin. Sa buong buhay ko, nangungusap ka sa akin. Iyo akong kinakausap. Sinusubukan mo akong mapagbago. Sinusubukan mo akong sumuko. Pero ngayon masyado nang nasayang ang panahon, Panginoon, sa akin. Pero ako po'y handa na ngayong lumapit. Iyo pong ipagkaloob ito, Ama, habang tumatawag pa ang habag, bago ang paghatol. Ang eksyodo ng iglesia ay hayang lumalabas na ng Ehipto. Nawa sila'y magsilapit, mapabilang sa dakilang grupo ng mga tinawag palabas. Inihiling namin ito sa kanyang pangalan. At habang ang ating mga ulo ay nakayuko, at nakapikit ang ating mga mata, at nananalangin ang mga Kristiyano, iniisip ko kung may tataas nyo lamang kaya ang inyo pong kamay, sasabihin, "Kapatid na Branham, alalahanin mo ako." Aking pinapaniwalaan na ang bawat salita na iyong sinasabi ay ang katotohanan patungkol kay Jesus Kristo, at kinakailangan naming mapuspos talaga ng Espiritu, at ako'y hindi pa. Ako'y miyembro ng iglesia ng matagal-tagal na panahon. O marahil kayo'y hindi miyembro sa iglesia, siya nga, marahil isa kayong makasalanan na di pa kailanman tumatanggap kay Kristo. O marahil kayo miyembro ng iglesia at di pa naipapanganak na muli. Maaari niyo po bang itaas ang inyong kamay, sabihin, "Alalahanin mo ako, kapatid na Branham, sa panalangin mo, nais kong maitama. Pagpalain ka ng Diyos, pagpalain ka ng Diyos, at ikaw, at ikaw, at ikaw, kapatid kong lalaki, at ikaw, kapatid na babae, at ikaw, kapatid na lalaki, ikaw, kapatid na lalaki, kapatid na babae, nakikita ko, o dito sa kaliwa ko, ilan sa inyo riyan ang nagnanais, itaas niyo ang inyong kamay, sabihin, "Alalahanin mo ako, kapatid na Branham, nais kong maipanganak." Ngayon, alalahanin niyo, ang Espiritu Santo ay nagsasalita sa inyo. Kung ako nga'y lingkod ng Diyos, nalalaman ko nga kung gaanong katotoo na nakatayo ako rito sa entabladong ito. Ang Espiritu Santo ay nangungusap sa mga pusong narito. Mga kaibigan, marahil kakaiba ang dating ko sa inyo, pero hindi po ako isang panatiko. Alam ko po ang sinasaysay ko. Kung akin lamang malalaman kung ano ang suliranin sa inyo riyan, at kung anong karamdaman nyo, at hetong diringgin ng Diyos ang panalangin ko para sa inyo. At narito mismo sa gusaling ito, nakaupo ang mga tao na pinagaling sa kanser, at pagkabulag, at pagkabingi, at pagkapilay, at lahat na. Tingnan niyo po ang mga pagtitipon sa buong mundo. Paano naman kayo ngayon? Paano naman ang kalagayan niyo ngayon? Kung dininig niya ang panalangin ko sa ganon, hindi ba't kanya ring diringgin ang panalangin kong ito para sa kalagayan ng kaluluwa niyo? Kung may kakayahan siyang ihayag sa akin ng suliranin sa inyo, hindi ba't magagawa rin yung ihayag sa akin ngayon kung tungkol saan kaya ang suliranin niyo rin? Ilan pa kaya ang magtataas ng kanilang kamay sasabihin, "Kapatid na Branham, alalahanin mo ako. Ninanais ko sa oras na ito na hilingin sa Diyos na ako naway kaawaan. Pagpalain ka ng Diyos, at ikaw muli." Oh, grabe, halos buong gusali sa lahat ng dako. Habang nakayuko ang inyong mga ulo, iniisip ko kung kayo na nagsipagtaas ng kamay, na nagnanais na makakamit pa ng konting biyaya. Sabihin, "Panginoon, ako'y nabiyayaan ng sapat na biyaya para itaas ang aking kamay. Iyo po akong biyayaan ng higit pang sapat na biyaya para makatayo habang nananalangin ng mga ngaral. Kung siya ipaparito sa akin bago magliwanag ang umaga, Panginoon, ito ang tanda ko sa iyo na nagnanais akong maitama. Ninanais kong makatagpo ka balang araw. Itong huling pagtikim ko na mamantsa sa aking manggas, at ako'y maihiga na lang ng madiin sa unan kong kamamatayan. Iiwan ng doktor ang gilid ng higaan. Wala nang remedyo pa. Sa oras na ito, Panginoon, iyong kahabagan ng kaluluwa ko, habang ang malamig na ulap ng kamatayan ay lumulutang sa silid, naway dumating ang matandang barko ng Siyon, dalhin ako. Tatayo ako, Panginoon, mangangailangan ng higit na kaukulang biyaya, pero may kung anong bagay nga na ikikilos ako. Ako'y tatayo. Pagpalain ka ng Diyos, kapatid na lalaki. May tatayo pa ba magsasabi, "Ako'y tatayo, Panginoon"? Pagpalain ka ng Diyos, kapatid na lalaki. Pagpalain ka ng Diyos, kapatid na lalaki. Kapatid na babae, manatili lamang na nakatayo. Ang lahat na nagnanais na maalala sa panalangin ito, sa ikaliligtas ng kaluluwa nyo, maaari ba kayong tumayo? Pagpalain ka ng Diyos. Pagpalain ka ng Diyos, batang lalaki. Pagpalain ka ng Diyos, Ginoo. Pagpalain ka ng Diyos, kapatid na lalaki. Pagpalain ka ng Diyos, kapatid na babae.
Pagpalain ka ng Diyos, kapatid na babae. Ikaw, kapatid na lalaki. May tatayo pa ba at magsasabi, "Heto po ako, kapatid na Branham. Hindi ako sa harap mo tumatayo. Sa harap ng Diyos ako tumatayo. May nagsabi sa akin na tumayo at tumayo ako." Magagawa niyo po ba? Tumayo lamang kayo. Tanggapin niyo ng maigi ang Diyos. Pagpalain ka ng Diyos, binibini. Marami pa. Pagpalain ka ng Diyos, binibini. Siya nga. Kaawa-awang nanay na hawak-hawak ang kanyang maliit na sanggol. Nagsusumikap na makatayo. May mga luha sa kanyang mata. Makalalapit ba kayo? Tumayo kayo uli. Pagpalain ka ng Diyos, ginang. Matandang ginang na tumayo sa dakuryan. At sadyang matanda na nalalamang haharap siya sa Diyos. Isa sa mga araw na ito. Pagpalain ka ng Diyos. Sino pang nagnanais tumayo na kasunod sabihin, "Ako'y tatayo." Manatili lamang sa pagkakatayo para sa isang panalangin. May iba pa ba? Nararamdaman kong may iba pa riyan na nagnanais tumayo. Marahil nagnanais kayong makalapit pa ng konti. Huwag niyo na itong ipagpaliban pa. Tumayo lamang. Magagawa niyo po ba? Kayo riyan na nagnanais na maging malapit pa sa Diyos. Pagpalain ka ng Diyos. Siya nga. May iba pa ba? Pagpalain ka ng Diyos, binibini. Siya nga po. May nasa 3 tao pa. Tinitingnan ko sila rito sa diretsyo na nararapat lamang na tumayo pa dahil heto ang anghel ng Diyos na nakatayo rito. Pagpalain ka ng Diyos, binibini. Tama. Ngayon, sige kapatid na lalaki, anong pasya mo? Sige. At ang anghel ng Panginoon ay nakatayo rito, alam ko. Nakikita ko ito. At alam ko na kinakailangan ng isa riyan na tumayo na ngayon. Maghihintay lang ako ng konting sandali pa rito. Nawa ang Diyos, alam mong hinihikayat niya ang iyong puso. Nakatayo si riyan, kaibigan ko. Siya yan na nagsasabi sa iyong tumayo na. Magagawa mo ba? Tumayo ka lamang at tanggapin siya ngayon. Sige. Kayo ba'y sigurado na riyan ngayon? Kung tatawagin ka ng Diyos sa gabing ito, sa pagtitipong ito, sa pangangaral na ito, paanyayang ito, siya rin katatagpuin kayo sa ibayo dun kapag kayo namatay na. Ano ang naging pasya mo rito? Kung di ka positibo, ayan nga, tumayo ka na ngayon para makita niya na ninanais mong tanggapin ito para makalakad sa liwanag. Ngayon, mabuti naming makalangit na Ama, narito ang iyong minamahal na mga anak. Malalambot ang mga puso. Ang salita'y nahulog na ipunla sa kanilang puso ngayong gabi. Ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at pakikinig sa salita. At iyo nga pong naririnig at iyong pinalambot ang kanilang mga puso. Marami ang nagsitayo, mga lalaki at mga babae, mga batang lalaki at batang babae. Inihahayag ka bilang kanilang sarilit minamahal na tagapagligtas at tagapanguna. At nawa, ang anghel ng Diyos na narito ngayon sa gabing ito, naway kanyang pangunahan sila sa buhay. Sila naway mapangunahan patungo sa Kalbaryo sa oras na ito ngayon. Sa kanilang mga puso, tanggapin nila si Jesus bilang kanilang tagapagligtas. At nawa ang Espiritu Santo, sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, ay bumaba sa kanilang mga kaluluwa at alisin ang lahat ng pagsasawalang bahala at punuin sila ng bautismo ng Espiritu Santo. Nawa ang gabing ito ay maging pinakadakilang gabi sa kanilang buhay. Batid namin ito nga. Dahil ngayong gabi, ikaw ay tinatanggap nila. Iyo pong ipagkaloob ito, Panginoon, sa oras na ito ngayon. At nawa sa kanilang pag-uwi mula sa dakong ito ngayong gabi, sila'y masaya at nagagalak. Pinupuri ang Diyos ng buo nilang puso. Aking idinadalangin ang pagpapalang ito sa pangalan ni Kristo Jesus. Ngayon, pagpalain nawa kayo ng Panginoon habang kayo makakaupo na. Hayaan niyong tanungin ko kayo ngayon, sa bawat isa sa inyo na tumayo, at alam niyo na may kung anong bagay na nangyari sa inyo habang nakatayo kayo riyan. Itaas niyo ang inyong kamay. Itaas niyo lang ang inyong kamay kung alam niyong may bagay nga na nangyari. Pagpalain ka ng Diyos. Pagpalain ka ng Diyos. Siya nga. Nararapat lang, mga kaibigan. Nararapat lang yun. Tumayo ako rito at nakita ko yun mismo ngayon. Ang siyaring anghel na yun na pinapangusap ko, na kumikilos sa gusali rito. Ang siyaring anghel ng Panginoon, ang haliging apoy. Ako po'y nangangaral ng huling 5 o 10 minuto sa ilalim ng inspirasyon na yun. Ramdam na ramdam ko po ito. Nakikita ko itong kumikilos sa gusaling ito. Ngayon iniisip nyo marahil na kwento-kwento ko lang ito sa inyo. Pero ito po talaga ang katotohanan. Ngayon, sa palagay ko ay di ko na kailangang tumawag ng pila para sa pananalangin. Sa palagay ko'y tatayo na lamang ako rito at ihilingin ko mismo sa Diyos na pagtibayin itong sinasabi ko sa inyo na katotohanan talaga. Siya ang tunay sa pamamagitan ng mga tanda, mga kababalaghan. Ilan po sa mga narito ang nagnanais na mapagaling? Kayo na mga may sakit, itaas niyo ang inyong mga kamay. Nasaan man kayo? Itaas niyo lamang ang inyong kamay, sabihin, akin itong tinatanggap. Sige, gusto kong tumuon kayo, mamuhay at manampalataya. Sa sino man dito sa mga nakikinig sa banda rito, sa sino man sa banda rito, tumuon po lamang kayo at sabihin, Panginoong Yesus, pag ganito po, naniniwala akong ang dahilan kung bakit tumawag muna ako ng pagdulog sa altar, kinakailangan kasing masumpungan tayong kaaya-aya sa Kanya. Isa itong bagay na bago sa akin. Kinakailangan kong masumpungan kaaya-aya muna sa Kanya unang-una. Pagkatapos, kapag nasumpungan na akong kaaya-aya at naging kaaya-aya na, kaya't kayo, may 1 dosena o 2 dosenang mga kaluluwa ang makalalapit sa Kanya sa puntong yan. Tunay
tunay. Ngayon kayo, bawat isa sa inyo na mga narito na lumapit na kay Kristo, kung gayon, ay maghanap kayo ng mainam na simbahang puno ng Espiritu Santo na mapupuntahan nyo. At doon ay hanapin nyo ang pagbabautismo niya hanggang sa matagpuan nyo ito. Pagsumikapan nyo lang, kung maaari gabi-gabi, araw-araw, manalangin lamang po kayo ng tuloy-tuloy. At sa inyong paghahanap, ngayon, sa inyo na mga may sakit, kung ang ipinapangusap kong narito ay katotohanan, papatotohanan ng Diyos na ito'y katotohanan talaga. Siya nga, yun ang sadyang mangyayari. At papatotohanan talaga ito ng Diyos kung mananalangin lang kayo at sasampalataya ng buo niyong puso. Tumuon lamang kayo at sabihin ito. Noong katagpuin ako ng anghel ng Panginoon doon sa Greens Mill, Indiana, 8 taon na ang nakararaan. Matapos na ako sa pagkabata ko, ay nakasunod ito sa akin. Nagpapakita ng mga pangitain. Noong dumulog ako noon sa kanya, ang sabi niya, kung magiging matapat ka lamang, na magagawa mong papaniwalain ng mga tao sa iyo, walang kahit anong bagay ang makahadlang sa pananalangin. Ngayon, magagawa nga niya ang siya ring mga gawa sa iyo na mga ginawa niya noong una. Siya'y nagbangon mula sa patay, at siya, naroon nga ang ilang mga saksi sa harapan niya. Nalalaman nga niya kung anong nariyan sa bawat isa sa inyo, kung anong mga nagawa niyo, kung anong bumabagabag sa inyo. Lahat ng tungkol doon, pinaniniwalaan niyo ba yan? Kung gayon, kayo sumampalataya ng buong puso niyo. Napansin ko ang isang binatang nakaupo rito, naniniwala, sinisikap na makapanampalataya. Sumasampalataya ka ba na magagawa ng Diyos na ipaalam sa akin kung anong suliranin mo? Sumasampalataya ka? Kung gawin niya, tatanggapin mo ba ang iyong kagalingan? May sakit ka sa puso, tama ba? Ano kaya kung sabihin ko sa iyo na ika'y gumaling na rito, ikaw ba'y makasasampalataya? Tumayo ka sandali. May nervyos ka sa puso mo at pangangabog sa puso. Binabagabag ka nito ng matagal-tagal na. May mga sandali na kahit kapag hihiga ka lang, ginagambala ka nito at matindi ang pangangabog nito na pabalik-balik pa nga. Mabilis masyado ang tibok, tama ba? Kaya naman, nagsanhi ito na di ka matunawan sa iyong tiyan. Apektado hanggang doon sa pinakaugat, tama po ba? Di ka na nito gagambalain pa kahit kailan. Panghawakan mo lang itong taglay-taglay mo na ngayon, maaari ka nang umuwit, magaling ka na. Hindi ko binabasa ang iniisip mo. Ako'y ganap na di mo kakilala. Isa ka lamang lalaki na nakaupo riyan, tama ba? Di pa kita nakikita sa buong buhay ko at wala akong anumang nalalaman tungkol sa iyo. Totoo ba yon? Manampalataya kayo na narito ang Panginoon. Kung tutuusin, binatang lalaki, may gusto akong itanong sa iyo na isang bagay. At tinang mo nga kung totoo ba ito o hindi. Kanina, mga ilang sandali ang nakararaan. Bigla na lang, may kung anong bagay na lumukob sa iyo nung magsimula kong mangusap tungkol sa naalis na ang tibo sa maninibo. Hindi ba totoo yon? Hindi ba't kakaibang pakiramdam yun na naramdaman mo? Habang nakaupo ka riyan, tama ba? At hindi ba't napatingin ka sa akin noon ng sabay? At nagkasalubong ang ating mga mata ng oras ding yon? Yun yung sandali na pinagaling ka na. Diyan sa sakit mo sa puso. Doon mismo. Amen. Siya nga. Narito siya. Hindi ko po binabasa ang isip niyo mga kaibigan. Sinasabi ko lamang ang katotohanan. At pinapatotohanan ito ng Diyos na katotohanan talaga. Anong iniisip mo tungkol dito? Ikaw na nakaupo sa tabi niya. Sumasampalataya ka ba? Naniniwala ka bang propeta ako ng Diyos? Sasampalataya ka ba kung ang Diyos? Ikaw na nakaupo sa harapan, dito sa unahang upuan. Yun ang dahilan kung bakit lagi kong dinidirekta sa iyo ang sinasabi ko. Lumagirian sa likod ang Espiritu na nakapalibot sa akin. Pero ikaw ba'y makasasampalataya? Na kung magagawa kong makipag-ugnay sa Espiritu mo, ihahayag sa akin ng Diyos kung anong suliranin, tatanggapin mo ba ang iyong kagalingan? May diabetes ka, tama ba? Itaas mo ang iyong kamay kung totoo talaga yan. Tumayo ka. Magagawa mo na bang tanggapin ang kagalingan mo ngayon? Naway pagalingin ka ng Panginoong Yesus Kristo ng lubos. Pagpalain ka ng Diyos. Manampalataya. Sa mga nasa gawi rito, manampalataya. Manampalataya ng buong puso nyo. See a young man sitting there with a blue suit on. There it stands right above him. Nakikita ko rito ang isang binata na nakasuot ng asul na Amerikana. Hayan nga itong nakatayo sa ibabaw niya. May sakit ka sa balat, hindi ba? Kabataang lalaki? Tama ba? Tumayo ka. Oo, nakikita ko. Kasama ka sa delegasyon dito. Tama ba? Bueno, gusto mo bang umuwi na magaling na? Itaas mo yung kamay at sabihin, Panginoong Yesus, sumasampalataya ako ngayon na ang anghel ng Panginoon ang nangunguna. At sumasampalataya akong pinagaling na ako. Anong iniisip mo tungkol dito? Ikaw na lalaking kasunod niya. Sumasampalataya ka rin ba? Tumayo ka sandali para makita kita. Naniniwala ka bang lingkod ako ng Diyos ng buong puso mo? Gusto mo bang alpasan ang sakit na yan sa puso? Yan nga ang sakit mo noon, hindi ba? Yan nga ang sakit mo noon. Sabi ko, wala na ito sa iyo ngayon. Maaari ka nang makauwi rin. Sa lalaki namang kasunod niya, anong iniisip mo tungkol dito, Ginoo? Sumasampalataya ka ba ng buong puso mo? Naniniwala ka bang propeta ako ng Diyos? Tumayo ka. Ikaw ba'y sumasampalataya na ng buong puso mo ngayon? May nervyos ka, hindi ba? Kita mo?
Tama ba? Itaas mo ang iyong kamay. Maaari ka nang makauwi ngayon na magaling na. Pinagaling ka na ni Jesus Kristo. Diyan naman sa lalaking kasunod, nakatayo, sa hanay na yan. Sumasampalataya ka ba ng buong puso mo? Tumayo ka. Naniniwala ka bang propeta ako ng Diyos, lingkod niya? Ikaw ba'y nananampalataya na masasabi niya sa akin ang problema mo na matatanggap mo na ang kagalingan mo? Sa lalamunan mo nga. Tama ba? Umuwi ka't magaling ka na sa pangalan ni Jesus Kristo. Meron pa po ba sa gusaling ito na nagnanais na umigi ang kalagayan? May panumbalik ang kalusugan at mapagaling? Kung naniniwala kayo na ako'y lingkod ng Diyos, tumayo po kayo. Pagpalain kayo ng Diyos. Sakit na pambabae, kanser, ayan nga't lumilisan na. Pagpalain kayo ng Diyos, bawat isa sa inyo, itaas niyo ang inyong mga kamay sa Diyos. Makalangit naming Ama, hinahatulan ko ang bawat sakit sa gusaling ito. Palayasin ang bawat masamang espiritu at ang Espiritu Santo nawa ang managumpay ngayon at pagalingin ang bawat isa rito. Ipatong niyo ang kamay niyo sa isa't isa at sabihin niyo, purihin ang Panginoon sa lahat ng dako at magalak kayo at matuwa sapagkat narito si Jesus Kristo, ang kordero ng Diyos na magpapagaling sa inyo, bawat isa sa inyo.